Magandang araw. Gusto ko po sanang mag-ampo ng isang bata. Ang pangalan ko ay Wenshi, 35 taong gulang, Magandang araw po, President Wen. na may dating kumpanyang may halagang daan-daang bilyong piso sa merkado. Wensi, ako si Henlin Su at sumusumpa ako na ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako. Asawa ko, maligayang araw ng mga puso. Salamat asawa ko. 5 taon matapos ang kasal, inalagaan niya ako ng buong puso at minahal ang husto. Ngunit ako ay hindi pa rin kailanman nabuntis ang sarili naming anak. Lenzo, pasensya na. Ayos lang yan. May anak man o wala, hindi mahalaga. Ang mahalaga, masaya ka. Ikaw ang buong mundo ko. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Para sa ganitong kasiyahan, isinugal ko pang sarili kong buhay. Ngunit tila hindi kailanman pumanig sa akin ng tadhana. Ang magampo ng isang bata, magugustuhan kaya ito ni Lenzo? Ginang Wen, paumanhin po, ayon sa sistema. Wala po kayong naging tala ng kasal. Anong sinabi mo? Imposible! Ang asawa ko ay si Helenzo. 5 taon na kaming kasal. Si Ginoong Helenzo ay may asawa nga, ngunit ang nakarehestong asawa ay hindi po kayo. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong numero ay pansamantalang hindi maaabot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong numero ay pansamantalang hindi maaabot. Itigil ang sasakyan! Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako. Sa wakas, ikaw ng asawa ko. Si Ginoong Helenzo, ngunit ang nakarehestong asawa ay hindi po kayo. Ang legal na asawa ni Helenzo ay si Soan Cheng. Halikan mo na siya! Halikan mo na Sige siya! na, maghalikan na kayo! Ang legal na asawa ni Helenzo ay si Soan Cheng. Kilala ko ba siya? Wenshi, ito ang bagong assistant, si Suwon Ching. Magandang araw po, Soan Cheng. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kakagraduate lang ni Wan Ching, wala pa siyang masyadong alam. Mukha siyang inosente at cute. Wenshi, tignan mo siya. Hindi ba kahawig mo nung college ka? Nung college ako, mas maganda pa siya kaysa sa akin. President Wen, President He, napakaganda ng samahan ninyo. Bagay na bagay kayo, parang itinadhana sa isa't isa. Pagbutihin mo ang trabaho mo. Kung may hindi ka maintindihan, itanong mo lang sa akin, ha? Opo. Parang dating ako lang. Inosente at cute. Kaya pala 5 taon na nakalipas, hindi ka pala naghanap ng assistant. Kung hindi, inilagay mong bago mong asawa sa harap mismo ng mga mata ko. Helenzo, ang galing ng pag-arte mo. Kuya He, napakasayang araw ngayon. Isang halik lang. Kulang na kulang yan. Oo nga. Kulang talaga. Tama nga. Isa pa. Hindi pa sapat yan. Hoy, teka lang. Mali yung sinasabi mo. Sa tingin ko, si Kuya He ay nagpapanggap lang pero sa likod dito, todo handa na para magkaanak agad. Nagpapakahirap pa nga. Tama ba, Hipag? Xiao Xiao, lasing ka na yata. Ano bang sinasabi mo? Ay nako, ako na magpaparusa sa sarili ko. Hipag, sana maging mapagpatawad kayo. Huwag yun ang dibdibin. Asawa ko, magsi-CR lang muna ako. Sige. Nahihiya si Hipag. Helenzo, araw-araw kong sinisising ang sarili ko dahil hindi kita mabigyan ng anak. Tiniis ko ang pag-inom ng gamot at sakit ng mga injection at operasyon. Halos ikamatay ko pa. Pero sa ating bahay mag-asawa, ipinagdiriwang mo ang karawan ng tunay mong asawa. Patayin mo ang sigarilyo. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na ayaw ni Wenshi ang amoy ng yosi sa bahay? Oh, sige na nga. Asawang-asawa talaga. Kuya He, dahil sobrang mahalaga sa'yo si Wenshi. Kung ganun, bakit noon pa man nagpakasal ka kay Suwon Ching? Bakit, Helenzo, kung talagang mahalaga pa sa'yo ang kahit simpleng bagay na ayaw ko sa uso? Bakit ka pa nagpakasal sa iba? 5 taon na. Ano ba talagang dahilan mo? Si Wan Ching ay inosente at mabait, masunurin at maayos. Siyempre, kailangan kong panagutan siya. Paano naman si Wenshi? Noon, hindi ko rin inakala na tunay ako mai-inlove kay Wenshi. Kuya He, kung tama ang tanda ko, 5 taon na nakalipas, sinasadya mo makipagkasal kay Wenshi kahit peke lang ang rehistro. Hindi ba para maging perpektong manugang ng mayayaman? Sinasadya? Peking kasal? Ano ba talagang nangyari 5 taon na nakalipas? Hindi ba't maayos na ngayon? Si Wenshi ay malaya at hayagang tinatamasa ang pagmamahal ko. Si Wan Ching naman, nasa likod lang, may pangalan na titulo. Perpekto para sa lahat, kanya-kanyang pakinabang. Walang gulo.
Astig ka talaga, Kuya He. Sa isang banda, sa bahay ay may gulang at elegante mong asawa. Sa kabila naman, si Secretary Sue, ang inosente at kaakit-akit na batang asawa. Kaya mo bang pagsabayin yan? Grabe, ang lakas ng katawan mo. Ha? Oo nga. Kuya He, kapag nalaman to ni Wenshi, hindi ba babawiin niya ang kumpanya at palalayasin ka ng walang dala? Malinis ka bang lalabas? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya ipaalam. Kailangan lang niyang gampanan ang papel niya bilang ginanghi. Habang buhay. Habang buhay mo ba akong gagawing tanga? Helenzo, ano ba talagang ginagawa mo sa puso ko? Ha? Wenshi, hindi ba nagpunta ka sa Gangcheng para sa business trip? Kailan pa siya bumalik? Kano karaming narinig niya kanina? Na-delay ang proyekto, kaya nakansela ang meeting. Kaya bumalik ako. Helenzo, gusto mo umarte? Sasabihan kita hanggang dulo. Dapat tumawag ka muna sa akin para masundo kita. Mahina ang katawan mo. Paano kung magkasakit ka sa ulan? Buti na lang, mukhang hindi narinig ni Wenshi ang mahalagang parte. Bumaba ka na at magpalit ng damit. Asawa ko! Ikaw? Asawa ko? Sa tingin ko, wala ka talagang oras na sunduin ako. Wenshi, nagkamali ka ng akala. Si Wanching at si Wheezy ay nagliligawan nito manghuli. Kaarawan ni Wheezy ngayon, kaya ang nobya niya ay dinala niya rito. Tama ba, Wheezy? Oo, Hipag. Kaarawan ko ngayon kaya naisip kong dalhin ang nobya ko para magsaya-saya. Ganun ba? Pasensya na, Wanching. Nagkamali ako ng akala. Ayos lang. Tanga, ikaw lang talagang madaling lokohin. 5 taon ka nang niloloko. Dahil nakabalik ng Hipag, hindi na kami manggugulo sa mundo ninyong dalawa ni Kuya He. Sandali lang. Kanina sa labas, parang may narinig akong sigawang, halikan mo. Mukhang hindi pa tapos ang kasiyahan. Huizy, wala bang halikan? Ito, hindi yata bagay. Oh? Hindi ba kayo magkasintahan? O baka naman, ang dapat maghalikan ay hindi si Wezi at si Wancheng. Lenzo, ikaw na ang magsabi. Kung hindi si Wezi, sino kaya yun? Wenzi, lasing lang sila. Nagbibiruan lang sila. Oo nga. Bakit hindi na kayo sumisigaw? Halikan mo na! Halikan mo na, halikan mo. Lenzo! Hindi pwedeng mahalata ni Wensi. Wheezy, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Hipag mo? Ha? Nakikita mo bang nahawa ka ng batang asawa? Masakit sa dibdib, hindi ba? Pero ang sakit na yan, wala pa sa ikasampung bahagi ng sakit ko. Wensi, panatag ka na ba ngayon? Maligo ka na agad. Magluluto ako ng tsaan ng luya. Sige, Ako nang maghahanda ng tsaan ng luya. kaya pala. Kayang-kayang iarte ang pag-ibig. Helenzo, ang husay ng pag-arte mo. Perpekto. Asawa ko. Halika, Araw-araw mo kong ipinag-iinit ng gatas. Hindi ka ba napapagod? para sa asawa ko. Masaya pa nga ako. Asawa ko, sabihin mo nga. Kung may sarili tayong anak. Kung babae, kasing ganda mo. Kung lalaki, kasing talino ko. Ang saya siguro. Ginawan, matapos ang masusing pagsusuri, ang inyong katawan ay may napakababang posibilidad na natural na magbuntis. 5 taon. Helenzo, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi kita mabigyan ng anak. Parang putik ang katawan ko, inom ng gamot hanggang masuka. At sa huli, ang lahat ng ito ay isang napakalaking biro. Helenzo, ang kasal na ito na binuo sa kasinungalingan ay dapat nang matapos. President Wen, Manager Zhao, may ipapagawa ko sa'yo. President Wen, mag-a-apply po kayo ng immigration? Oo, sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, mahal kita magpakailanman at poprotektahan kita palagi. President Wen, talaga bang ibibigay ninyo ang buong pamamahala ng kumpanya kay Vice President He? Ang kumpanya ay tinayo mismo ng dating chairman. Pinaghirapan niyo ito sa loob ng maraming taon. Ibibigay sa isang tagalabas? Paano ang board of directors? Manager Zhao, si Lenzo ay asawa ko siya. Hindi siya ibang tao. Siya rin ang pinakamay kakayahang tumulong sa akin. Nagtitiwala ako sa kanya. Bukod pa ron, gusto kong magkaroon ng mas maraming oras para alagaan ang aming pamilya. Mamahalin mo ako magpakailanman. Poprotektahan ako, Helenzo. Dahil sa mga salitang yun, naniwala ako. Ibinigay ko ang puso ko, ang karera ko, ang buong pagkatao ko sa'yo. Ang pinagsisihan ko lang
ay ang pagiging bulag ko noon. Lenzo, paano mo ko pinahalik kagabi sa nakakadiring lalaking yon? Sobrang nakakasuya. Wanching, espesyal lang ang sitwasyong yun. Iniisip ko lang ang mas malaking plano. Lenzo, noon, sinabi mong ayaw mo kong pumasok sa kumpanya para hindi ako mahirapan. Yun pala, para maging madali ang landian nyo rito. Oo nga pala, bukas ng birthday party ni Wency. Sa araw na yun, maghinay-hinay ka dapat. Lenzo, hindi naman siguro talagang minahal mo na siya. Noon pa man, napakalaki ng pinagdaanan mo para sa peking kasal na yon. Peking kasal? Anong ibig sabihin yan? Hinaan mong boses mo. Baka may makarinig sa'yo dito. Lenzo, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo to. Ang pangalan ko ay Paye. Buisit. Matapos ko siyang mahikayat na uminom ng gamot, may nauna na pala. Pero, Tita, kagabi, si Wency ay nasa hotel kasama ang ibang lalaki. Kasalanan kong lahat kung nakarating lang sana ako na mas maaga. Gago! Sinong gumawa nito? Sinong hayop ang nanghas galawan ng anak ko? Anak ko, ang dangal niya. Anong gagawin natin? Kasalanan kong lahat. Kasalanan kong lahat. Kung nakarating lang sana ako na mas maaga, hindi sana nangyari kay Wency ang... Lenzo, hindi mo kasalanan ito. Sa ngayon, kumusta na si Wency? Ang akala niya kasi na ako ang lalaking yon. Kaya pagkagising niya, medyo kalmado pa siya. Pero, Lenzo, pwede mo bang panindigan ito at ako ay ng responsibilidad? Pakasalan mo siya. Pinapakiusap ko sa'yo. Ang reputasyon ni Wency. handa ako. Si Wency, ang babaeng mahal ko. Ano man ang mangyari, handa akong managot para sa kanya. Ngunit, nasa simula pa lang ako ng negosyo. Hindi pa matatag ang pundasyon. Wala akong magawa. Baka hindi ko mabigyan si Wency ng tunay na panatag na buhay. Ayokong magdusa siya. Ang Wen Group ay hindi magpapabaya sa mga may ambag. Basta totoo lang ang pagmamahal mo kay Wency. Bilang kabayaran, ang kailangan mo lang ay panatilihin na inyong pagsasama bilang mag-asawa. Taon-taon, pipirma siya. Ikaw, bawat taon ay makakakuha ng 10% ng share sa Wen Group. 5 taon, kabuo ang 50%. Lenzo, basta talagaan mo lang si Wency ng maayos. Anong ikinatatakot mo? Wala na rin si Wency. Noong panahong yun, namatay ang mga magulang niya sa aksidente sa sasakyan. Ang buong kumpanya ay napasa kamay ko na. Ngayon, hindi na dapat Wen ang apelido. Kailangan maging He. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, talagang may kinalaman sa kanila. Sino yan? Sino yan? Lenzo, siguro lang ay hinipan ng hangin ang pinto. Sino ang akakalang magmamasid dito? Sige na, tayo na. Hey Lenzo, kung ganun nga, ang palabas na ito, dapat nang matapos. Ginoong Peng, nahanap na. Natrace na namin kung nasaan ang babaeng ng gabing yun. Sabi nila, si Wency mula sa Taichung pagkatapos ng gabing yun 5 taon na nakalipas ay kasama ng kasalukuyang asawa niya si Helen Zhu. Ngunit ayon sa malalimang investigasyon, tila ba si Helen Zhu mula simula hanggang ngayon ay niloloko si Ginang Wency. Ang mga pinuno ng ilang pangunahing pamilya sa Taichung ay nagpadala ng mensahe na handang maglingkod sa inyo at magbigay ng lahat ng kaginhawaan. Ipaayos ang pribadong eroplano pabalik ng bansa, agad-agad. Si Mr. He para kay Mrs. He ay talagang iniingatan hanggang sa kaibuturan ng puso. Inayos lahat ayon sa gusto niya. Oo naman, maliit na bagay lang ito. Nang huling regalo ni Mr. He para sa karawan niya ay hindi bababa sa 8 digit ang halaga. Tignan mo yun, yung natakpan ng pulang tela. Hindi ko alam kung ano yun. Ang importante, gusto ni Mrs. He. Ang pagiging mapagmahal na asawa ni Mr. He ay hindi nagbabago sa loob ng 10 taon. Nagkakaingit talaga. Helenzo, ito na ang huling beses na sasamahan kita sa palabas na ito. Ang pagmamahala ng mag-asawa. Pagkatapos ng gabi na ito, para sa akin, ang 5 taon ng hangal at katawa-tawang pag-ibig ay matatapos na. Wow! Sino siya? Wow! So Wanching, bakit nandito siya? Bakit nandito ka? Hindi ba't sinabi ko manatili ka sa bahay? Kasi namimiss ko ang asawa ko sa ganitong importanteng okasyon. Paano ako mawawala?
Helenzo, pinili mo talaga ngayon dalhin siya para ipakita ang pag-aari mo. Sa birthday party na maingat kong inihanda. Mrs. C, maligayang kaarawan. Ito ay pampantulog na aroma. Pinakamataas na kalidad na Lily Essential Oil. Ay palaging nagtatrabaho hanggat hating gabi. Makakatulog ako sa kanya sa opisina. Sa pag-uwi ay abala na rin kayo. Pasensya na sa abala. Tama, Wensi. Tignan mo. Ito mismo ang amoy ng lili na gusto mo. Assistant Sue, ang galing mo. Sa pagpili ng regalo para kay Mrs. C, paano naman hindi magiging maalalahanin? Sana makatulog ka ng mahimbing. Helenzo, Sue Wancheng. Kung hindi ko lang alam katotohanan noon. Ngayon, kayo lang ang magpapakilig sa akin sa regalong may puso at sa mga malalahaning salita. Nakakatawa naman. Assistant Sue, talaga namang magaling kang umarte. Wensi, kung ayaw mo, hindi mo na kailangan. Mrs. C, kung yung amoy ba ng aromatherapy ay hindi mo gusto, sabihin mo lang sa akin. Biro lang naman yun. Assistant Sue, ano bang ikinakatakot mo? Pasensya na, napakalakas lang ng kamay ko kanina. Nasisira ko ang kabutihang loob mo. Ayos lang yun. Ang malaga, wala kang nasaktan at hindi ka nasaktan. Oh, sige. Isa lang naman itong aromatherapy. Wensi, kung ayaw mo, ibagsak mo na lang. Wancheng, kaarawan ni Wensi ngayon. Huwag kang ganito. Wala kang hiya. Parang hindi komportable si Assistant Sue. Titignan ko lang siya. Sige, dyan ka muna. Helenzo, karoon ko ngayon. Alam ko na kaarawan mo. Pupunta lang ako para tignan siya. Babalik ako agad. Itong baso, alay ko sa inyong dalawang mga walang hiya. Napakaputang ina nyo. Mga hayop. Nababaliw ka na ba? Sino nagpadala sa'yo? Hindi mo ba sapat ang gulo? Helenzo, ako ang iyong lehitimong asawa. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? 5 taon na, para akong anino sa buhay mo. Ngayon rin, kaarawan ng iyong lehitimong asawa. Iniwan mo akong mag-isa sa bahay, harap sa walang laman na silid. Tama na bang gulo mo? Nandun ang lahat ng sikat sa lungsod. Gusto mo bang malaman ang lahat ng tungkol sa atin? Bakit ang sobrang attention mo kay Wenche? Nagustuhan mo na ba yung matandang babae na yun? Nagustuhan mo na ba yung matandang babae na yun? Helenzo, noon na sinabi mo, pagkatapos na 5 taon, makukuha ko lahat ng shares at magkakagawa ko ng maayos bilang Mrs. C. Ngayon, malapit na ang 5 taon. Patay na rin ang mga magulang ni Wenshi. Ang kumpanya ay matagal lang sa'yo. Bakit hindi mo pa siya kinukuha? Bakit? Nagbago na ba ng isip mo? Ang shares? Hindi pa kompleto ang shares. Hindi pa lumilipas ang 5 taon. Yung huling 10%, kailangan niyang pirmahan ng personal. Baby, huwag kang mag-alala. Alam ko na, kapag nakuha ko na ang shares, hindi kita papabayaan. Ayos lang. Lenzo, 5 taon na nakalipas. Palaging hindi ako makalabas ng lantaran. Huwag mo akong pababayaan. Tama, yung sinasabi mo noong nakarang linggo na gusto mo. Yung diamond necklace na 300,000, ipapadala ko na sa bansa. Talaga? Baby, ang bait mo sa akin. Na-inlove ako kay Wensi. Talagang nagkasala ako kay Wancheng. Sige na nga, basta mamaya, babawad lang ako sa kanya. Baby, papatawarin mo na ba ako? Susunod na lang ako sa lahat ng gusto mo. Maging mabait. Helenzo, dapat kang mamatay. Wensi, hiwain mo ng cake. Halika, sabay tayo. Wensi, ikaw! Wensi, nagpapahayag ng damdamin sa'yo si Heji. Halika, tumahimik muna tayo. May sasabihin lang ako. Salamat sa inyo lahat sa pagdalo sa kaarawan ng aking asawa. Sama-sama nating saksihan ang kaligayahang ito. Wensi, ang makilala ka ay ang pinakamaswerte ko sa buhay. Para maalala ko ang swerte na ito, iniisip ko dapat sa pinakamahalagang regalo. Helenzo, ang makilala ka ay ang pinakamalaking kasawian at kahihiyan ng buhay ko. Ate, halikan mo na siya! Maghalikan na kayo! Maghalikan na kayo! Wenshi, halikan mo na siya! Halikan mo na kayo! Maghalikan na! Wensi, mahal kita. Huwag kang mag-alala. Kahit legal hindi ka asawa ko. Pero mula ngayon, gagamitin ko ang higit pang pagmamahal para suklian ka. Wow! Wensi, maraming taong nanonood. Hindi ako masyadong komportable. Helenzo, ngayon, kahit bahagya lang ako makasalamuha sa'yo, nakakasukat, nakakainis ka sa akin.
Wenshi, hindi ba't sabi natin huwag kang magagalit? Ha? Ngayon ay napakahalagang araw natin. Ay, ang hugis puso ng cake na ito. Paano? May isa bang walang pakialam na sinira ang inihanda kong birthday cake para sa asawa ko? Ako yung gumawa. Ano kaya Ano nangyayari? nangyari? Wenshi, bakit mo? Hindi ka masaya? Sabihin mo lang sa akin. Itong hugis puso na ito, nakakasuka sa akin. Baka may nakita si Wenshi. Hindi. Imposible. Wenshi, baka dahil sa sobrang abala ko sa trabaho, wala akong oras para sa'yo. Nagagalit ka ba? Nangangako ako. Mula ngayon, Linzo! Sabi mo rin naman, kahit gaano ka busy, alagaan mo rin ang pamilya. Ganon kabait si ate sa atin. Inihinto ang karera niya para sa'yo. Nasa bahay ng 5 taon. Oo nga, lahat ng lalaki sa buong Taichung hinahangaan si Hesyong na nakapag-asawa ng isang tulad ni Miss Wen. Sino bang hindi nakakaalam? Noong una, isa siyang matagumpay sa negosyo. Ngunit para kay Hesyong, handa siyang maging housewife. Wenshi, pangako ko mula ngayon, babawi ako ng doble sa'yo. Para sa panahong nawala ako, ang panahong nawala ko sa'yo, babayaran ko lahat. Mrs. He, talagang mahal ka ni Hezong. Ang tindi ng damdaming ito. Nakaka-inspire at nakakaingit talaga. Helenzo, 5 taon na, hindi ko namalayan na tulad ng lahat ng tao na ipinawala ko sa imahe mo bilang perpektong asawang babae at naloko ako ng todo. Nakakatawa talaga. Tama, Hezong. Ano bang inihanda mo para kay Mrs. He na misteryosong regalo? Ano nga ba yon? Ipakita na para makita namin. Huwag mo nang itago. Oo nga. Ipakita mo na. Sige na. Sige na, ipakita na Ipakita mo na regalo. Sige, dahil excited ng lahat, ngayon, ipapakita na natin. Wow! Wow! Grabe! Hindi ba ito ang obra ng panyang sculptor na si Mr. Claude? Ang matagal na nawawala at huling gawa niya? May nag-alok ng bilyon pero hindi mahanap. Hezong, paano mo nakuha ito? Narinig ko na ito ang pinakamahal na artist ni Mrs. He. Hezong, nakakamangha ang regalong ito. Walang presyo ang intensyon mo. Wenshi, alam ko talaga na hilig mo ang mga gawa ni Master Claude. Kaya nagpadala ako ng tao sa buong mundo, naghanap ng 1 taon, ginugol ang sobrang effort at sa wakas ay nahanap din. Sana, mapatawag kita kahit konti. Helenzo, alin ba sa mga sinasabi mong totoo? At alin ang peke? Ang pagbibigay mong ito ng puso, ngayon parang napaka-sarcastic ko sa akin. Mrs. He, talagang mahal ka ni Hezong. Pero kapag mas mahalaga ang regalo, mas nakakamatay pala ito. Ano ba nangyari? Ano nangyari? Lenzo, tulungan mo ako. Wenshi, anong ginawa mo? Baliw ka na ba? Wenshi, talagang nabigo ako sa'yo. Paano mo nagawa yun kung may mangyari kay Wanqing? Akala mo ba ako ang may gawa? Wenshi, tingnan natin kung paano kalalaban para sa posisyon bilang Mrs. C na itinakda para sa akin. Hindi ko ay nakala na si Mrs. He ganun pala kaselos at walang tiwala sa iba. Napakasalakay mo dahil na kay assistance na lumapit kay Hezong. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko siya itinulak at hindi ko rin siya sinampal. Siya mismo ang napakita ng eksena. Sinasabi mo ba na sinaktan ka ni Wanqing para akusahan siya? Si Wanqing ay sobrang dalisay at mabait. Hindi tulad mo na ilang taon nang nasa business circle. Ano-anong paraan ang hindi mo pa nakita. Kaya lang, para lang sa selos, kaya mong gawin ang anumang paraan. Sige, ang babala, bulag at bingi sa katotohanan. Kung sinasabi mong sinampal ko siya. Tingnan mo nang maayos. Ang sampal na yun ay ako mismo ang nagbigay. Yung kanila lang na sampal, siya mismo ang nagpakasama sa sarili niya at lumapit para sampalin ang sarili. Nababaliw ka na ba, Wednesday? Kailangan ni Wanqing ng agarang lunas. Wala akong oras makipagloko sa iyo rito. Umalis ka. Tigil! Helenzo, ngayon sa harap ng lahat, linawin mo. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Wednesday, talaga bang gusto mong magpakahirap? Sige, umalis ka. Helenzo, sana huwag mong pagsisihan ang pinili mo ngayon. Wednesday, huwag kang magpakaselos. Wala akong nangyari kay Wanqing. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Helenzo, tayo, hindi na makikita pa. Ang impyerno na ito, nasa sayo na para sulitin. Lenzo, lahat ito ay kasalanan ko. Ayokong mapahiya ka rin. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi ko inakala ganito ang pagturing niya sa akin. Talagang natakot ako. Kung sakaling malaman niya na may lisensya tayo, ano ang gagawin niya sa akin? Hindi pwede. Si Wenshi hindi pwedeng gumawa ng ganitong bagay. Kahit na matapang ang ugali niya sa kanyang likas na pagkatao. Parang nakakadiri. Huwag kang mag-alala.
Ang tungkol sa lisensya, hindi ko siya papayagang malaman. Baby, pasensya na sa nangyari ngayon. Pero hindi ka talaga dapat umulo sa birthday party. At lalo ka pang hindi dapat lumapit kay Wenshi. Renzo, natakot ako. Natatakot ako baka balang araw ay peke lang ang laro at tunay mo siyang mahalin. Paano kung hindi na ako piliin mo? Hindi yun mangyayari. Baby, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hayaang sino man nasaktan ka. Ayos ba? Sa wakas, 5 taon siyang sumama sa akin at nag-esikaso pa sa kumpanya ko. Talaga namang may utang ako sa kanya. Si Wenshi. Pag nakuha na ang mga shares, pagtutulungan natin siya ng maayos. Hey Renzo, alam kong mahal mo si Wenshi. Sa huli, naging mali ka sa akin. Hintayin mo, pag nakuha na ang shares, makikita mo kung paano ko ayusin kayo. Asawa ko, akin ang kasalanan ngayon. Pasensya ka na sa paghihirap. Pahupain mo muna siya. Mas mahalaga ang shares. Anong problema? Wenshi, alam kong galit ka pa. Pero nung panahon na yun, natakot rin ako na may mangyari kay Assistant Sue. At saka, kung sakaling ang mga chismis sa media, baka gamitin ito laban sa'yo. Kaya medyo matindi ang sinabi ko. Pero ipinapangako ko, wala akong anumang relasyon sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Wenshi, ano ba talagang gusto mo para mapatawad mo ko? Sabihin mo lang, gagawin kong lahat kahit gusto mo ang mga bituin sa langit. Sige, tanggalin agad si Suwon Cheng. Ngayon, agad. Palayain siya sa mundo ko at sa kumpanya. Hindi pwede yun. Wenshi, si Wanching ay pangunahing executive ng kumpanya. May hawak na importanteng proyekto at may mga client resources. Hindi kayang iwan ng kumpanya siya. Bakit ka pa aatras? Bakit mo kailangan ganito kalala? Sinasabi mo na gagawin mo ang lahat. Ngunit pag si Suwon Cheng ang usapan, agad ka nang papakita ng tunay mo mukha. Mapagkunwari. Paano kung igiit ko talaga ito? Sino ang pipiliin mo? Ako ba? O siya? Hello? Lense! Tulungan mo ako! May grupong ng mga salbahing tao na humaharang sa akin! Gusto nila akong gasain! Tulungan mo ako! Wenshi, nasan si Wanching? Anong ginawa mo sa kanya? Helenzo, nasan si Wanching? Hindi mo ba alam? Kinuha siya ng mga tao. Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi kita pinaghihinalaan. Ngunit bukod sa'yo, sino pa ang pwedeng gumawa dito sa kanya? Sabihin mo sa akin. Nasaan nga ba si Suwancheng? Sinaayos mo ba ang mga taong gumawa nito? Helenzo, kahit alam ko kung nasan siya, hindi ko sasabihin sa'yo ang ganitong basura! Wenshi! Dati ay mabait ka. Bakit ngayon naging ganito ka kasama? Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Helenzo, hindi ba't dahil sa'yo kaya nangyari ito? Ikaw nagpilit sa akin maging ganito! Agad hanapin ang kinaroroonan ni Suwancheng. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Mabilis! Helenzo, simula bukas, tapos na ang lahat. Sino? Pangulong Pei, ikinagpatuloy ng 24 na oras na hindi pa natutulog. Si Miss Wen, bukas ay may ayayusin na pagkikita. Baka mas mabuti magpahinga ka muna sa hotel. Hindi na kailangan. Maghihintay ako sa kotse para sa kanya. 5 taon na, sa wakas nahanap ko siya. Walang pwedeng mali. Pangulong Pei, may problema. Si Miss Wen ay dinukot. Ano? Agad tukuyin ang lokasyon niya. Hindi iniinda ang gastos. Ngayon din, ay hanapin niyo siya at dapat siya iligtas na may pikita sa akin. Opo. Pangulo, ito ang leader ng grupo ng mga duwag na tumatanggap ng bayad para kay Miss Wen. Baka naman tigilan na natin. Baka si Miss Wen ay naguluhan lang. Pero kung hindi ako dumating, baka namatay ka na. Sino man ang humawak sa'yo ay naghahanap ng kamatayan. Wensi, dahil ayaw kitang saktan, ang mga taong ipinadala mo, hindi ko ba dapat turuan ng leksyon? Dalhin ang bakal na pamalo. Dahil ikaw nagpadala sa kanila, papatayin ko sila bilang babala para hindi na niya muling gawin ang ganitong kasamaan. Ngayon, lalamasin mo kung ano ang mas masahol pa kaysa kamatayan. Oh, matigas pa rin ang loob mo? Sige, tignan natin kung gaano karami ang kaya mong tiisin. Wenshi, mamabati ng pamalo mula sa pinakamamahal na tao. Anong pakiramdam? Masarap ba? 19 na pamalo. Ito ang kapalit.
Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Ang mga tao ko, walang sino man ang pwedeng galawin. Kung may susunod pang pagkakataon, papatayin ko siya at walang maiiwan. Wanching, umalis na tayo. Ang dugong ito, kasing pula ng dugo ng iyong mga magulang. Alam mo ba? Noong una, si Helenzo, pinutol ang brake line. Napakalinaw. Boom! Sila ay namatay. Napakasama. Anong ibig sabihin nito? Ang pagkamatay ng mga magulang ko, talagang kinuha ni Helenzo. Siya yun. Oo. Bawat gabi ng isang baso ng fertility milk, kumusta ang lasa? Sayang. Maaari sana kayong magkaroon ng anak. Pero si Helenzo, takot lang siya masaktan ako. Ang gatas, ang gamot para sa fertility, at ang egg retrieval surgery. Lahat pala ay peke. Helenzo, ikaw ang hayop, ang demonyo. Ang tinig na yun. Wensi! Ang tinig na ito. Wensi, hindi. Hindi pwede. Helenzo, nahihilo ang ulo ko. Ang sakit. Dalhin mo na lang ako palayo dito. Natatakot ako. Wensi, harapin mo na ang katotohanan. Sa puso niya, hindi ka niya kayang talunin. Mamatay ka na lang. Sobra lang akong ginakabahan. Mali ang narinig ko. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Helenzo, sa nakalipas na 5 taon, araw at gabi, nakaramdam ako ng pagkakasala dahil hindi kita mabigyan ng anak. Tiniis ang pag-inom ng gamot, ang pagturok at ang sakit ng egg retrieval. Hindi ko inakala. Mula umpisa hanggang dulo, lahat ay bahagi ng iyong panlilinlang. Sinasabi mo na mamahalin mo ako magpakailanman. Talaga palang isang malaking biro lang. Ikaw at ang iyong laso na babae. Dapat kayong mapunta sa impyerno. Wensi, nakagawa na ako ng desisyon. Si Wanching ay malumang nasaktan. Huwag mo nang gawa ng gulo. Hihintayin ko na gumaling siya bago bumalik. Mga dokumento sa imigrasyon. Hindi pwede na makita ito ni Helenzo. Kung hindi, hindi ako makakatakas magpakailanman. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay dito lang. Para sa pagpapakasala ng mag-asawang yun, ang utang ng aking mga magulang. At ang kumpanya, hindi pa na ibabalik. Kailangan kong mabuhay. Mabuhay. Wensi, gising na. Huwag kang matulog. Pasensya na. Lumating ako ng huli. Wensi. Nangangako ako, hindi na kita pahayaan malagay sa panganib. Sino man ang magtatangkang saktan ka, ibabayad ko sa kanya ng daan-daan. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Simula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa'yo. Peizong, sa Board of Directors, tungkol sa Overseas Branch at sa Emergency Acquisition Meeting, sinasabi ng ilang senior members, kailangan ng personal na dumalo. Pati ang matanda ay nagtanong na rin sa personal. Ikansila mo, wala akong oras. Pero, Peizong, ito ang hiling ng matanda. Sabi niya, si Wenxie ay hindi pa nagigising. Narito ang pinakamagagaling na doktor at bodyguard. Mas mabuti kung pumunta ka muna. Bumalik ka agad. Dapat. Hintayin mo akong bumalik. Tara na. Opo. Sino ang sumagip sa akin? Nakita mo ba ang 2 gwapong lalaki sa VIP area? Lahat sila ay gwapo at puro damdamin ng tingin. Lalo na yung naka-costume suit. Hindi nakatulog buong gabi. Ang galing nilang gwapo para magtipon lahat dito. Siyempre, nakita ko. Pero yung pasyente sa 302, hindi ordinaryo ang sugat niya. Bago at luma at halo-halo. Lalo na sa mga daliri. Parang tinapakan hanggang naputol. Tapos yung sa 30 naman, mag-asawa. Sobrang sweet. Ang babae kahit maliit lang ang sugat, nagpapanggap na mahina. Araw-araw. Asawa ko. Parang ayaw na maghiwalay. 303? Mag-asawang sweet? Sila na naman. Helenzo, si Wanching. Ang saya-saya niyo naman. Asawa ko, gusto ko ng mansanas. Sige, hugasan ko muna ito. Magagawa niyo ang meeting kahit wala ako. Sabihin mo sa lolo,
Bukas, ibabalik ko sa kanya ang kanyang magiging asawa. Bakit nandito siya? Paano ka nakalabas? At ikaw ay... Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. Hindi pa ganap ang pagaling mo. Bakit ka nagtatatakbo dito? Huwag ka nang magpapilit. Sino ka? Sino ka? Bitawan mo ako! Yung likod ng babaeng yun. Parang si Wency. Hindi pwede. Si Wency ay sobrang mahal niya ako. Hindi pwede may karelasyon sa iba. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ikaw rin ba nagdala sa akin sa ospital? Salamat. Ibabayad ko sa iyong gasto sa ospital. Hindi mo na ako natatandaan. Ang pangalan ko ay Peye. Nakita na rin kita 5 taon na nakalipas. Mr. Pei, pasensya na. Nagkamali ka ng tao. 5 taon na nakalipas. Sa Holtong Hotel, hinila mo ko. Pumasok sa kwarto. Anong sabi mo? Lenzo, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Peye. Nasaan ako? Wency, halika. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kagabi, isang aksidente lang yun. Gago! Ginawa mo ang ganitong pangit na bagay. Handang panagutin si Linso. Hindi mo ba tatanggapin? Gusto mo ba maging pambihirang usapin sa lahat? Nung gabing yun ay ikaw? At hindi si Lenzo? Pasensya na. Nadalay rin ako sa droga noon. Pagkatapos kong ayusin ang mga taong pakana, hindi lang ikaw ang nawala. Pati ang CCTV ng hotel. Binura rin lahat. 5 taon kitang hinanap. Nilagyan pa ng droga? Lenzo, ikaw nga talaga. Wency, halika. Tikman mo. Ako mismong naghanda para sa'yo ang eternal love. Siguradong magugustuhan mo. Masarap ba? Masarap. Lahat pala yun. Maingat na planong panlilin lang. Parang tanga lang ako. Lusong-lusong. Hanggang pati ang buhay ng aking mga magulang na ilagay sa panganib. Ang tanga ko. Ang tanga ko talaga. Wency, hindi ko inakala na kasal ka na. Hindi tama. Si Helen Su pala ay peking kasama mo. Ginoong Pei, pwede mo ba akong tulungan muli? Napaka-importante. Sige, sabihin mo kung kaya ko lang. Mayroon akong napakahalagang bagay na sa Legion Vela. Si Helen Su ngayon, siguradong nasa ospital pa. Bantay kay Su Wancheng. Kaya kailangan ko, bago siya bumalik, mabilis kong makuha yun. Kung hindi, hindi na ako makakatakas sa kanya. Gusto mong makabalik? Sa bahay? Ngayon? Mas mabilis, mas maganda. Alam kong mapangahas ito. Pero Ginoong Pei, tulungan mo ko sa huling pagkakataon. Itago mo ko papasok 10 minuto lang. Wency, kukunin mong dokumento at lalabas ka rito. Tapos ano? Magpunta sa ibang lugar mag-isa? Bit-bit ang mga sugat at pusong busilik ang puot? Yan ba ang gusto mong wakas? Kung hindi naman, mananatili dito? Panonoorin silang masaya? Samantalang wala na ako kahit ano. Ano ang laban ko laban sa kanila? Kung sasabihin kong hindi ka naman walang-wala. Wency, pakasalan mo ko. Ano? Wency, pakasalan mo ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pangangalagaan kita. Poprotektahan kita. Bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Aayusin ko ang nangyari 5 taon na nakalipas at nasaktan ka. Bilang Mrs. Pei. Kahit si Helen Zhu o si Su Wanching pa. Walang sino man ang mga hastasaktan ka. Gusto mong ibalik ang Wen Group? Ibubuhos ko ang lahat ng lakas ng Pei Group para tulungan ka. Gusto mong maging ganti? Ako ang pinakamatalimong sandata. Wency, ako si Helen Zhu. Nangangako, ikaw lang mamahalin ko. Ano man ang mangyari, palagi kitang mamahalin at palagi kitang poprotektahan. Pagkakasalan mo ba ako? Ginoong Pei, salamat sa iyong kabutihan. 5 taon na nakalipas. Iyon ay isang aksidente lang. Hindi ko kailangan na ikaw ang managot. Higit pa rito. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. At higit pa dun, hindi sa kasal. Hindi mo ba talaga paniniwalaan ng pag-ibig? O hindi mo lang talaga kayang bitawan si Helen Zhu?
O hindi mo lang talaga kayang bitawan si Helenzo? Huwag kang sisilip ha. Malapit na. Tinitiyak ko, magugustuhan mo ito. Wow! Paano mo nalaman na gusto ko ang mga litap-tap? Saan mo to nakuha? Kung gusto mo, gagawin ko. Kahit ang buwan sa langit, pwede ko ring abutin at ibigay sa'yo. Wensi, ang mga litap-tap na ito, pinadala ko para palakihin sa greenhouse. 3 buwan silang inalagaan. Gusto kong dalhin ang lahat ng magagandang bagay. Diretso sa harap mo. 5 taon ng kasal. Ang pagmamahal ko kay Helenzo ay napakalalim, hindi malilimutan. Ngunit ang puso kong iyon ay napunta sa maling tao. Dinala ang lobo sa bahay at pati ang mga magulang ko ay namatay. Ngayon, kailangan kong putulin ang pagmamahal na yun mula sa ugat. Ang sakit. Masakit ang higit pa. Si Helenzo ay karapat-dapat mamatay. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Wensi, huwag mong gamitin ang kanyang kasalanan para parusahan ang sarili mo. At huwag mo ring isara ang lahat ng pintuan patungo sa liwanag. Wensi, pakasalan mo ko. Hindi bilang tanikala, kundi bilang bagong simula. Hayaan mo kong protektahan ka habang naglalakad tayo. Pagkakasalan mo ko? Ang pangulo ng playgroup ay pagkakasalan ng isang napabayaang may asawa? Ang kapalit ay sobrang laki. Para saan ito? Para sa aking pasasalamat o para sa katawan mong sugatan? Hindi ko hahayaang maliitin mo ang sarili mo. Hinahanap kita ng buong 5 taon. Kung hindi mo man lang pinaniniwalaan na tapat ako, maaari akong agad kumuha ng abogado ngayon at gumawa ng kasunduan. Kung sakaling isang araw, ako, si Peye, ay pagtaksilan ka o gumawa ng anumang bagay na magdudulot sa iyo ng sama ng loob o kalungkutan, lahat ng shares at assets ng Playgroup ay mapupunta sa iyo, Benshi. At ako naman ay aalis ng walang kahit na do. Isang buong kumpanya na may bilyong halaga ang aking ipupusta. Ginoong Pei, ano bang pinagsasabi mo? Ang pag-ibig sa emosyon, hindi dapat ginagawa ng isang negosyante, kundi dapat tapat ang iyong puso. 3 araw na, wala pa rin mensahe si Wenshi. Kapag nag-aaway kami, kahit na mainis siya, hindi niya hayaang hindi makipag-usap ng hingit na isang araw. Ano ito nangyayari ngayon? Baka talagang nasaktan ko siya. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi makontak. Talaga naman pinapalabis ko siya. Bumalik ka na, Mr. He. Hindi pa ba bumalik ang asawa ko? Ang asawa niyo nitong mga nakaraang araw ay hindi pa bumabalik. Anong sinabi mo? Hindi pa siya bumabalik? Oo, Mr. He, hindi pa nagalaw ang mga pagkain na inihanda ko. Walang pumasok sa kwarto. Ang asawa niyo ay baka nasa bahay ng kaibigan niya. Magpatuloy ka muna. 3 araw na. Baka may nangyari talaga kay Wenshi. O baka naman, matigas na ang loob niyang umalis. Si Wenshi, hindi siya pwede makaalis. Agad yung hanapin si Wenshi. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kailangan mahanap si Wenshi pabalik. Agad-agad. Ngayon din. Bilis, habang ang katulong ay nasa ibaba, gamitin natin ang oras. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Halika na. Tumulong ka. Dito ba ang bahay mo? Sanay ka sa gawain ng asawa mo ha? Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon ko gumawa ng ganito. Ng teknik. Sa palagay mo ba, tayo ngayon parang sa pelikula, mga spy partners. Huwag kang pabiro. Kailan pa tayo nagkaroon ng oras magbiro? Yun na tumpok. Hanapin mo na. Lahat ng hindi pa nabubuksang parcels nitong mga nakaraang araw. Nandun lahat. May duwang. Sigurado ka bang ang asawa ko hindi pa talaga nakauwi? Hindi rin siya sumasagot sa telepono. Talagang hindi pa nakauwi. Ang malagang sulat sa kumpanya nitong mga nakaraang araw at ilang parcels inilagay ko sa study. Parang may isang international parcel ang asawa niyo. Medyo makapal na folder. International parcel? Oo. Titignan ko. Wenshi, nakita ko na. Yan nga. Nako, bumalik na si Helenzo. Nakapagtataka. Parang may naramdaman akong pabango na madalas gamitin ni Wenshi. Halong spruce at cedar.
Siguro sobra ko lang siyang namimiss. Isang ilusyon lang ito. Dali, lumabas ka na. Umalis na siya. Kanina, sa sobrang pagmamadali, hindi ko naisip na yakapin ka ng ganon kasikip. Pero... baka sinadya mo rin. Palisin na natin si Helenzo bago natin pag-usapan ito. Ngayon, lumabas muna tayo. Delikado kung makikita tayo. Susunod ako. Ikaw ang komandante. Nasa lugar pa rin ang mga gamit. Mukhang si Wenshi. Nagsiselos lang kay Wanqing. Nag-init lang ang ulo at umalis sa bahay. Hello? Hello, Mr. He. Hindi maganda ang pakiramdam ng iyong asawa. Sinasabi niyang sumasakit ang dibdib niya. Pakiusap, pumunta ka sa ospital. Hindi ba sabi nung check-up na ayos lang siya? Bakit muling nagkakaproblema? Nasaan ba ang doktor? Baka may psychological trauma ang asawa niyo. Umiyak at gusto makita ka. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Su Wanqing, napaka-arte mo. Umalis na siya. Ligtas na. Aalis na ba tayo? Oo. Helenzo, ang 5 taong panlilin lang sa kasal na ito. Panahon na para matapos. Peye, anong ginagawa mo? Wenshi, alam mo ba simula pa lang napakakasalan ka ni Helinzo mula umpisa hanggang dulo, isa lang siyang bitag. Isang maingat na panlilin lang para makuha ang Wen Corporation. Paano mo nalaman? Hinahanap kita ng 5 taon. Wenshi, sa 5 taon na ito, sapat para malantad ko ang maraming bagay. Kabiling na si Helinzo. Kung paano niya inilagay ang lason, paano niya nagawang magpanggap at tinlangin ka sa peking kasal. Paano niya unti-unti nilamon ang Wen Corporation. At pati na rin ang aksidente ng iyong mga magulang. Alam ko na, nung gabing yun sa bodega, si Su Wanqing, sinabi sa akin lahat. Bawat isa. Bawat pangyayari. Kaya mas dapat mo patanggapin ang alok ko. Wenshi, kung ang kasama mo lang si Helinzo ay sakit at paglilinang, bakit hindi bigyan ng pagkakataon ng iyong sarili? At bigyan na rin ako ng pagkakataon na tulungan ka, na legal at malinaw na nasa iyong tabi, at mabawi ang lahat sa iyo. Wenshi, ako, si Helinzo, ay nunumpa, isang buhay, ikaw lang iibigin. Ano man ang mangyari, alagaan kita, magpakailanman at ipagtatanggol. Pakakasalan mo ba ako? Pei, labis ako nagpapasalamat na iniligtas mo ako. Pinahalagahan ko rin ang damdamin mo para sa akin. Pero, wala na akong anuman ngayon. Sira ng reputasyon ko at puno ng galit ang paligid ko. Kung pagkakasalan mo ako, anong pakinabang mo? Ang posisyon bilang asawa ng presidente ng Pei Corporation. Maraming tao ang nagnanais nito. Kung pagkakasalan mo ako, wala itong benepisyo. Para sa'yo o sa Pei Corporation. At ako, hindi ako ang inosenteng bulaklak na ganoon kawalang muwang. Nang dahil lang sa mura mong pagsisisi at pangako, agad ako magtatampisaw at masasaktan. Hanggang sa mapahamak. At bukod dito, sa tingin mo ba, may pusong hindi nalininlang? Yaman. Gandang babae, iba't ibang tukso. Mr. Pei, masisiguro mo ba na hindi ka magbabago? Wenshi, sadyang minamali mo ko. Minamali mo ang katapatan ko sa'yo. Uulitin ko na lang. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong agad humingi ng abogado at gumawa ng kasunduan na kung sakaling ako, si Pei, ay magtaksil sa'yo o gumawa ng anumang makakasakit sa'yo, lahat ng bahagi ng Pei Corporation, mga ari-arian at pandaigdigang kalakalan ay mapupunta sa iyo, Wenshi, ay wala nang mapapala, ligtas at wala nang sariling ari-arian. Ang kasunduang ito ay may pinakamataas na bisa sa batas at agad-agad na epektibo. Wenshi, ang ganitong katapatan at proteksyon, sapat na ba upang mapatahimik ka? Kung matapang ka, ibigay mo ang sarili mo sa akin at bigyan mo ng sarili mo ng pagkakataon para muling mabuhay. Sige, Pumapayag ka na. ngunit may kondisyon ako. Una, tulungan mo akong mabawi ang Wen Corporation mula kay Helenzo. Pangalawa, tulungan mo akong alamin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. Gusto kong panagutin sila sa kabilang buhay. Pangatlo, gusto kong mapanagot sina Helenzo at Su Wanqing sa kanilang nararapat na kapurasahan. Sirain ang kanilang reputasyon at wala nang maiiwan sa kanila. Kung matutupad mo ang 3 kahilingan nito, pakakasalan kita. Hindi. Nagbago na bang isip mo? Wenshi, tutulungan kita. Gagawin kong lahat, kahit ano pang kailangan,
Pero ang kasal, hindi dapat maging malamig na transaksyon at hindi rin dapat gamitin para sa paghihinganti. Pakakasalan kita dahil mahal kita. Gusto kitang protektahan. Gusto ko makasama ka sa habang buhay. Tungkol naman sa paghihiganti at pagbawi ng Wen Corporation, iyan ay karapatan mo. Peye, ang tanga mo talaga. Ngayon, Miss Wen, ang ugnayan natin sa pagkakataong ito ay maituturing na napagkasunduan. Salamat sa maayos na pagtutulungan. Helenzo, ang 5 taong panloloko ay tuluyan ang natapos. Sa susunod nating pagkikita, ay magsisimula ng pagpato ng parusa sa inyo. Ang walang katapusan si Wenxing na ito. Wenxi, saan ka ba talaga nang punta? Parang nararamdaman ko na may nawalang mahalagang bagay. Wenxi! Alam ko nagtatampo ka pa rin sa bahay. Huwag ka nang magpakasigla. Hindi ka na bata. Lumayas ka sa bahay at nang pakawala. Kahit gaano ka magulo, dapat may hangganan din. Wenxi! Ano ba ito na nangyayari? Pinatapon niya lahat ng gamot. Baka naman, natuklasan niya sa gatas. Hindi posible. Ginawa ko naman palihim. Hindi. Napaka-imposible. Ganun kamahal ni Wenxi ako para lang makapag-anak para sa akin. Tiniis niya araw-araw ang pagkahilo at ang dami ng gamot na iniinom. Paano niya kaya pinunit ang mga litrato namin? Sigurado ako nagtatampo lang siya. Sadyang inis lang niya to. Ang ringtone ng telepono ni Wenxi. Alam kong hindi niya akong kayang iwan. Ang telepono ni Wenxi. Ano mang ikinakatakot mo, kahit papano wala na si Wenxi. Nung namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente, ang buong kumpanya ay nakuha ko na. Kailan niya nakuha ito? Yung araw sa opisina, hindi pala hangin. Siya pala yun. Siya. Akin ang kasalanan ngayon. Pinahamak kita. May kailangan ka? Wenxi, anong ginagawa mo? Kung ayaw mo, edi tapon mo na lang. Alam kong matagal na niyang alam. Kaya pala, parang nagbago na siya ng pagkatao. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi ko papayagan na iwan ako ni Wenxi. Ha? Pakinggan mo ko. Gamitin ang lahat ng paraan. Itim na pamilihan, pribadong detective, traffic monitoring. Kahit pa kailangan hukayin ng lupa 3 tablampakan sa loob ng 24 oras, dapat mo ring maibigay ang kiniroroonan ni Wenxi. Kung buhay, dapat makita. Kung patay, dapat di makita ang katawan. Ito ay utos ni Mr. He. Bukod dito, katatanggap lang na balita ang pinakamakapangyarihang pandaigdigang conglomerate sa NY Group upang pumili ng bagong strategic partner. Ang ating Wen Group ay kabilang sa listahan ng mga inibitahan. Ang NY Group na kontrolado ang daan-daang global industry chains kahit ang Wall Street ay nanginginig. Kaya inimbitahan nila tayo. Talagang maligang bagay nito. Mr. He, totoong ganun. Ito ang perpektong pagkakataon para makapasok sa international elite. Napakahusay. Magaling. Ipag-utos mo kay Assistant Sue. Hindi. Ipag-utos mo kay Vice President Sue na maghanda ng buong puwersa. Gamitin ang lahat ng resources ng grupo. Kahit anong sakripisyo, dapat makuha ang partnership ng NY. Kapag nakuha ko ang partnership sa NY Group, lahat ay maayos na. Makukuha ko pa ang natitirang 10% na shares. Sa oras na yon, kahit gaano man ka-emotional si Wenxi, kailangan niyang manatiling nakadikit sa akin. Kasama si Wenxi ay maglilingkod sa akin. Hindi pa sapat. Sa 5 taon na ito, hinubad ni Helenzo. Halos ubos na ang pundasyon ng Wen Group. Kailangan pang hanapin ng mas malakas na kahinaan. Hindi ka paganap na gumaling. Hindi mo kailangan magpuyat ng ganito para labanan si Helenzo. Nandito pa rin ako. 5 taon kang wala sa negosyo. Napakalaki ng agwat sa impormasyon. Kailangan kong mabilis na pumasok sa role. Para sa mga kritikal na sandali, maaari ako makapagsagawa ng nakakamatay na suntok.
hindi palaging umaasa sa'yo. Sige. Ito ang Wenshi na kilala ko. Sabihin mo, ano ang maitutulong ko sa'yo? Strategic analysis? O gap sa pondo? O ito? Sa mga overseas na proyekto, mga lihim na patibong. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Helen Zhu, kamakailan ay para bang nabaliw sa paghahanap sa'yo. Iniwan niya ang kumpanya kay Suwan Ching. Ayon sa balita, ito ay para sa partnership sa NY Group. Hindi siya natutulog, hindi kumakain. Ganito siya kapansin sa'yo. Magiging mahina ka ba sa kanya? Maaari ba? Ang tunay na pinapahalagaan niya ay ang malaking kita mula sa NY Group at ang shares na malapit na mapunta sa kanya. 1 taong nagkunwaring malalim na pagmamahal sa loob ng 5 taon. Ang kanyang tunay na pag-aalala ay walang halaga. Higit pa rito, may dugo kaming pinaghihiganti sa isa't isa. Hindi pa nabayaran ang utang na dugo. Paano ko siya mapapatawad? Wenshi. Ako. Ginoong Pei, ito ang hinihiling ninyo. Lahat ng ebidensya kung paano binayaran ni Suwan Ching ang mga tao upang saktan si Miss Wen, kasama ang daloy ng pondo at ang testimonya ng contact person. Talaga bang tinutulungan pa rin niya ako sa mga ito? Ito ba'y para sa kasunduan? O kaya, Wenshi, anong balak mong gawin? tulungan mo kong ipadala ito nang walang pangalan kay Helen Zhu. Kung sinasabi mo na sobra siyang nag-alala sa akin, gusto kong makita kung sino ang pipiliin niya, NY Group o si Suwan Ching. Si Helen Zhu ba? Sino ang pipiliin niya? Wan Cheng, ang opisina na ito ang taas ng klase. Ang ganda ng trato ni Helen Zhu sa'yo. Wala siyang magawa. Gusto lang talaga ni Lenzo ibigay ang pinakamahusay sa akin. Ang posisyon na ito, balang araw ay akin na. Tama, Wan Cheng. Narinig kong nawala si Wenshi hanggang nabaliw si Helen Zhu sa paghanap sa kanya. Anong sabi mo? Nawala si Wenshi? Magaling. Talagang pabor sa akin ang langit. 5 taon kong pinamahalaan ang kumpanya para sa kanya. Hindi ba para sa sandaling ito kapag nakuha na ang cooperation sa pagitan ng Wen Group at NY? At halos nailipat na ang shares. Helen Zhu, isa lang siyang stepping stone para sa akin para umakyat sa mataas na posisyon. At narinig ko, hindi na niya pinapansin ang kumpanya. Abala lang sa paghanap sa kanya. Huwag kang makinig sa chismis. Ginagawa lang ni Lenzo para sa board ng insura. Ang pinakamalaga sa kanya ay ang cooperation ko sa NY. Hindi magtatagal, ako na magiging lehete mong Mrs. He. O hindi, ang Wen Group. Ako na ang magmamay-ari. Suwan Ching, ang posisyon ng Mrs. He ay para lang kay Wenshi. Walang iba, kay Wenshi lamang. Mr. He, alis na po ako. Uulitin ko, ang posisyon ng Mrs. He ay para lang kay Wenshi. Lenzo, napatakot mo ako. Kakausap ko lang ang kaibigan ko. Nagbibiro lang kami. Huwag kang mag-alala, hindi siya magsasalita ng palabas. Nagbibiro lang. Eh ang mga ito, biro lang din bang mga ito? Lenzo, asawa ko, pakinggan mo ako. Siguradong peke ang mga larawan na ito. Tiyak na pinagkumain lang. May taong gustong patagilidin ako at siraan ang relasyon natin. Siguro si Wenshi ang may gawa. Suwan Ching, ang kapal ng mukha mo. Wala namang alam si Wenshi. Pinanghas ko na siyang mawalan ng kakayahang maging ina para lang makapagpahinga ka ng payapa. Ano, hindi ka pa rin kontento? Binabalak mo pa rin pahirapan siya? Gusto mo ba siyang tuloy yung sirain? At ako naman. Helenzo, 5 taon na. Araw-araw akong parang daga sa kanal. Tinitinan kayong dalawa ni Wenshi sa labas. Nakikita ko rin, lahat ng tao ay bumabati sa inyo ng mahabang pagsasama. Ang mali niya, hinarangan niya lang ang daan ko. Ako lang ang legal mong asawa. Ako ang kasama mo sa pagtatrabaho. Bakit siya ang nakikinabang sa lahat? Bakit ako ang kailangan mamuhay sa dilim? Bakit? Binigyan na kita ng pinakamahalagang titulo. Nakakadismaya ka talaga. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang kontrata ng diborsyo. Kaya mo bang iwan ako para kay Wenshi? Sa mga taong nagtatrabaho sa kumpanya sa likod ng eksena, ilang taon na nakaraan, sinusumpa ako ng ilan na ako raw isang mistress mo, Helenzo. Hindi ba sapat ang pagtitiis ko? Si Wenshi ay nawawala lang ngayon at gusto mo kong iwan dahil sa kanya? Wala itong kinalaman kay Wenshi. Ako ang nagkamali sa iyo. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kompensasyon. Pera? Bahay ba? Kompensasyon? Lahat ng kahiyan na tiniis ko? Mga luhong pumatak? Paano mo ito mababayaran? Paano mababayaran ha? Sa pera mo ba? Mababayaran ba ng pera ang lahat na wala sa akin? Tama na! Suwan Ching, kailan ka naging katulad ni Wenshi? Palaaway at walang basihan. Pinapayo ko lang, itigil mo na.
Naaway ako? Naiibig ka na ba sa kanya? Nagbago na bang puso mo? Suwan Cheng! Baliw ka na! Tama. Baliw ako. Pinabaliw mo ako! 5 taon na nakalipas. Sinasabi mo pagkatapos makuha mo ang shares ng Wen Group. Ngayon, kitang-kita ko na. Malapit nang maging magtagumpay ang lahat. At gusto mo kong alisin sa daan? Ano ba ako sa'yo? Isa lang bang piraso sa laro na gamit at tinatapon? Sasabihin ko sa'yo, wala ka ng pagkakataon! Helenzo, sasabihin ko sa'yo, wala ka ng pagkakataon! Tumahimik ka! Papatayin mo ba ako? Gawin mo. Gawin mo sa akin tulad ng kay Wenshi. 99 na palo. Ginawa mo mismo. Dugo ang napunta sa sahig. At tinatawag ka pa niyang... Lenzo. Lenzo. Huwag mo nang sabihin pa! Naloko rin ako ng mga panililang mo. Oo. At ano ngayon? Iniisip na niya na ikaw yun. Gusto mo mag-divorce? O sige, ibigay mo ang shares mo sa Wen Group. Bibigyan mo ako ng 25%. Kung hindi, ihahayag ko ang peking kasal at lahat na nangyari sa inyo. Sa kanya, tayong dalawa. At tuluyan ng matatapos. 25%? Gusto mo bang kontrolin ang kumpanya? Magkalipas na 1 buwan, pare kang makakuha ulit ng 10% ng shares. Anong kinatatakutan mo? Sino ba talagang may kontrol sa kumpanya? Sino ang nagmamahala? Binabantaan mo ba ako? Suwan Cheng, napakabata mo pa. Kung hindi mo kayang manatili, gamitin mo ang buhay mo para bayaran mo ang kasalanan kay Wenshi. Para bayaran mo ang kasalanan kay Wenshi! Helenzo, dahil kay Wenshi, ganyan mo ko sinaktan. Talagang isa kang walang pusong lalaki. Hindi pwede. Hindi pa hawak ang kumpanya at shares. Hindi ko pa siya pwede galitin. Lenzo, mali ako. Takot lang talaga ako baka mahalin mo si Wenshi. Sobrang mahal kita. Kaya nawalan ako ng kontrol. At nasaktan siya. Lenzo, papatawarin mo ba ako? Babalik tayo sa dati. Hawakan natin ang mahigpit ang Wen Group. At labanan siya. Kung ganito ang naiisip mo, mas mabuti. Lenzo, matagal ka nang hindi dumalaw sa akin. Hindi mo ba ako namimiss? Si Wan Cheng ay laging maayos. Pagkatapos nito, hindi na siya gaya ni Wenshi. Magpapakairita. Lalaki, hindi mo mawawalang masamang ugali. Lenzo, mula ngayon, susunod na lang ako sa'yo. Patawarin mo na ako, sige na. Sa pagkakataong ito, palampasin na lang natin. Kung nahanap natin si Wenshi, patatahanin na lang natin siya. Hindi na mauulit. Wenshi, bumalik na sila Helenzo at Suwan Cheng sa inyo. Sa inyong bahay bilang mag-asawa. Mukhang nagkamali ako. Sobrang mataas ang inasahan ko sa kanyang pagpapahalaga sa akin. Mag-ingat ka sa hakbang. Huwag kang sisilip. Ano yan? Ano ba ito? Palihim-lihim pa. Sige. Nagustuhan mo ba? Lenzo, Wenshi, mula ngayon, ito na ang ating bahay. Ang ating bahay. Wenshi, nandito ako. matagal na akong nasa mundo ng negosyo. Ano-anong bagyo at alon ang hindi ko pa nakita. Hindi ko pa pabayaan dahil sa isang lalaki. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Tama. Si Helenzo, may 1 buwan na lang bago makuha niya ang lahat ng shares. Kailangan kong pigilan siya agad para mabawi ang kumpanya para rin sa aking mga magulang na nasa kabilang buhay na namayapa na. Tutulungan kita. Pero bago yun, kailangan mo munang magpa-check up sa hospital. Kailangan ayusin ang katawan mo bago labanan sila. Hindi ba? O sige, susunod ako. Tandaan, lagyan ng gamot. Huwag mabasa. Ano yun? Pumunta ka muna sa maliit na hardin at hintayin ako. May tatawagan lang ako. O sige. Mr. He, may balita. Nangasawa niyo ay nasa ospital. Dalhin niyo ako doon.
Ang likod na yun. Wenshi! Wenshi, sa wakas nahanap na din kita. Ang likod na yun. Wenshi! Wenshi! Sa wakas nahanap na din kita. Sino ka? Pasensya na, nagkamali lang kami ng tao. Hindi siya si Wenshi. Ano bang nangyayari? Saan ka ba talaga napunta? Pasensya na, Mr. He. Siguro dahil sa ang likod ay halos kapareho. Kaya nagkamali ang nagulat. Wenshi. Mr. He. Siguro mali ang narinig ko. Bakit siya nandito? Wenshi, sa susunod, hindi mo na kailangan tumakas. Nandito ako, hindi mo na kailangan matakot sa kanya. Wanching, kung nandito tayo, hindi ba tayo natatakot na biglang bumalik si Ginonghi? Kung kaya niyang humanap ng babae, bakit hindi rin ako pwedeng humanap ng lalaki? Bukod pa rito, abala siya ngayon sa paghahanap kay Wenshi. Hindi na siya pupunta rito. Sumusunod ka na sa akin na 5 taon. Bakit ka pa rin natatakot? Wanching, hanggat hindi ka natatakot, hindi rin ako natatakot. Wanching, ang ganda mo. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi maabot. Wenshi, ang lakas mo na pala. Gusto kong makita hanggang kailan mo kayo hindi umuwi. Ayos lang. May ganitong masunurin naman si Wanching. Wanching, hindi marunong pahalagahan ni Mr. He ang mga babae. Matagal na siyang hindi pumunta. Siguro, gutom na gutom ka na, Wanching. Wanching! Andito na ako, si Ginonghi. Kung makikita niya tayong dalawa, baka patingin niya tayo. Wanching! Wanching! Dali sa banyo. Wanching! Nasa bahay ka ba? Bakit hindi mo ako pinapansin? Baby! Masyadong mataas. Natatakot ako. Hindi ko matalon pababa. Ayos lang. May damuhan sa ibaba. Hindi ka mamamatay. O sige, gawin mo na. Makinig ka. Talagang hindi ko kaya. O sige na. Mabait ka. Go. Dadagdagan ko na lang ang bayad. Dali. Wanching? Wanching, Helenzo, bakit ka nandito? natutulog ka? Sakaling tinawag kita ng maraming beses, hindi mo ba narinig? Lenzo, baka kakain ko lang ng pampatulog. Sobrang lalim na ng tulog ko. Sa wakas, pinuntahan mo rin ako. Miss na kita. Baka ako lang ang sobrang mag-isip. Wanching, hindi pa ako kumakain. Pwede mo ba akong lutuan ng pansit? Baby, tikman mo. Baby, gagawa pa ako ng kape para sa'yo. Asawa ko! Nakakagulat ka naman. Bakit ngayon ka nang bumalik? Ginawa kong paborito mong pagkain, yung Mindstorm na may isda. Umupo ka na.
Wensi, nasan ka ba talaga? Helenzo, kumakain ng nasa mangkok, iniisip ang nasa palayok. Kapag nailipat ko na ang lahat ng shares at makipag-ugnayan sa NY Group, pagdating ng oras, ikaw naman ang hihingi sa akin. 5 taon na akong wala sa negosyo. Papasabihan kita agad tungkol sa mga pangunahing proyekto ng NY Group para mas madaling simulan mo. Kaya pala generous sa CEO pay. Hindi ka natatakot na mabunyag ko ang mga sikreto. Isang deal lang, milyon ang halaga. Kung gusto mo na ibenta, makakahanap ako ng buyer para sa'yo. Hatian natin ang komisyon. Hello, CEO pay. Kaya pala, ganito siya kapag seryoso. Hindi ko makapaniwala. Hinawakan niya ang kamay niya. Ang lambing ni CEO Pay sa babae. Siguradong magiging asawa ng hinarap na presidente. Ano nangyari? Pay, isa sa mga empleyado mo. Parang na-misinterpret tayo. Tungkol sa fiancé mo, hindi mo kailangang madaling itanggi. Dahil malapit na ito maging isa sa pinakamalakas mong armas para bawiin ang Wen Group. Ano bang ibig mong sabihin? Green tea o red tea? Ayoko ng green tea. Helenzo, may malaking balita. Ang CEO ng NY Group, yung misteryosong fiancé, nandito na ngayon sa Taichung. May fiancé na pala si Pei. Ito ng pagkakataon. Kahit anuman dati si Pei, ngayon may kahinaan na siya. Kapag nakuha natin ang fiancé niya, ang kooperasyon sa NY, hindi na mahihirapan. Magandang ideya nga. Pero hindi natin alam kung sino siya. Paano natin sisimulan? Gamit ang charity gala bilang dahilan, nagpadala na ako ng invitations sa lahat ng kilalang tao sa Taichung, kasama ng misteryosong fiancé. Natural, makikita rin siya ron. Kapag nakuha ang NY, ang Wen Group, titibay ng parang bundok. Wanching, ikaw na talaga ang perpektong asawa. Para ito sa kinabukasan natin, Helenzo. CEO Pay, galing ito sa Wen Group. Sobrang binigyang diin. Sana ay personal mo itong tingnan. Ang iniimbitahan ay ang fiancé ng CEO ng NY. Ang Wen Group? Alam na nila ang aking pagkakakilanlan? Yung gusto nilang impatahan ay ang fiancé ng NY Group. Yun lang ang kailangan. Ang galing pala gamitin ng ganitong titulong pangalan. Kaysa maghintay lang, mas mabuting tayo nang kumilos. CEO Pay, gamitin ang titulo ng fiancé mo. Walang problema. Ikaw, bilang fiancé ko, pwede mo ba akong tulungan para sa palabas na ito? Sabik na ako makita ang kanilang mga mukha kapag nabigo sila. Sige, hindi na ako makapaghintay. Diyos ko, Assistant Sue, yung kwintas mo, baka ito yung Tears of the Deep Sea na nakuha ni CEO Hee sa auction. Sabi nila, nakabuo ito ng record. Helenzo, ang gastos pala nito. Totoo ba ang sinabi ni Mr. Lee? Baka magustuhan mo. Maliit lang naman yun. Talagang minahal ka ni CEO Hee. Ang pagbibigay sa'yo, kahit si Mrs. Wen, hindi kasing halaga mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Assistant lang ako. Si Wenshi ang totoong Mrs. Hee. Ang kwintas na ito, parang pagkilala lang ni CEO sa trabaho ko. Assistant Ho, sobrang humble mo naman. Kapag naimbitahan mo ang fiancé ng CEO ng NY, sigurado na ang kooperasyon natin sa ilalim ng inyong pamumuno, tiyak na madali ang Wen Group. Tama, yung huling kumpanya na nakipagtulungan kay CEO Pay, lumabas sa stock market. Kaya huwag kalimutan na tulungan rin kami, ha? Huwag kang mag-alala, win-win ang ating kooperasyon. Seryoso, kapag magkasama si Mr. Hee at si Assistant Sue, talagang perfect ang magkasama. Kung hindi lang si Wenshi, Assistant Ho, matagal ka ng Mrs. Hee. Wanching, sa kooperasyong ito, salamat sa iyong plano. Narito na ang fiancé ng CEO ng NY! Wenshi! Paano siya? Wenshi! Paano siya? Wenshi, sa kritikal na oras ng kumpanya, parang pinipinsala mo lang ba? Wenshi, saan ka na nawala nitong mga nakarang araw? Alam mo ba, gano'ng kahirap kahanapin? Hindi ito ang lugar mo.
Halika, umalis na tayo. Busy si Mr. He sa kanyang malambing na asawa. At may oras ka pa para sa akin? Nakakatuwa naman. Malambing na asawa? Hindi ba si Wenchi ang asawa ni CEO He? Wenshi, lahat ito ay misunderstanding lang. Nung nasa opisina tayo, lasing lang ako doon. Si Assistant Sue ay tinulungan lang ako. Madam, tinututukan namin ni Mr. He ang business. Walang oras para sa kalokohan mo. Mas mabuti pang matino ka. Huwag mong hadlangan ang kooperasyon natin sa NY. Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita sa akin ng ganito? Ikaw? Wenshi, tama na. Ilang taon ka nang hindi pinapansin ng kumpanya. Wala kang alam. Hayaan mo lang kami ni Wanshing dito. Umuwi ka na muna pagkatapos naming ayusin, saka ka... Bakit ako aalis? Helenzo, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Kayo ay ginagawa niyong lahat ng paraan para mapasaya ang fiancé ng CEO ng NY Group. Kayo ay ginagawa niyo lang lahat ng paraan para mapasaya ang fiancé ng CEO ng NY Group. Ikaw ang fiancé ni Pei? Pakinggan natin. Isang babae naging housewife ng 5 taon at pinatalsik ay nag-aakto bilang fiancé ni Pei. Nagpanggap pa siyang fiancé ni Pei. Wenche, may limitasyon ng pangarap sa araw. Hindi mo alam kung saan nakabukas ang pinto ng NY, di ba? Mas alam mo pa kaysa sa assistant na umaakyat sa posisyon gamit ang murang paraan. Talaga? Nasisiraan na ba siya ng bahay? Sira naman siya ng Para bahay. umakto bilang fiancé ng Pei. Ang pagiging fiancé ni Pei ay isang taong matanda pero naiingit at nagtatampo. Nakakahiya talaga. Wenshi, napakahalaga ng kooperasyong ito para sa kumpanya. Huwag kang manggulo dito. Security? Ang madam ay pagod na. Ipalabas niyo siya dito. Tingnan natin kung sino ang magtatapang. Huminto kayo. Tignan ko lang kung sino magtatapang na galawin ng aking asawa. Tignan ko lang kung sino magtatapang na galawin ng aking asawa. Asawa? Wenshi, sino ang lalaking ito? Habang nawala, araw-araw ka bang nagpakasawa kasama siya? Ikaw! Helenzo, kung gagalawin mo pa siya, ipapaabot ko sa'yo na hindi mo na muling maiangat ang kamay mo. At dahil lang sa'yo, isang lalaking tinutustusan lang ni Wenshi ay magtatapang sa harap ko? Helenzo, para sa akin, ikaw at ang kasama mo, si Assistant Sue, ang tunay na nakakahiya sa publiko. Talagang naiinggit lang siya. Papalambutin lang yan. Wenshi, huwag ka na magpakatalo. Kahit magalit ka sa akin. Nasa bahay pa rin ang altar ng ating mga magulang. Hindi mo ba nais na rin sila? Tumahimik ka! Hindi ka karapat-dapat banggitin ang aking mga magulang. Hindi ba sila dahil sa... Helenzo, tingnan mo nung maayos. Ang pagkawala ni Wenshi ay dahil sa pagkikipagtagpo sa lalaking ito. Matagal na siya nakipaglabas. Ikaw ay nalinlang. Hindi dapat malaman ni Helenzo na ako nang bunyag sa katotohanan tungkol sa aksidente. Ay, samahan niyo! Helenzo, tingnan mo nang mabuti. Ang pangalan sa iyong marriage certificate. Ay ako ba? Anong relasyon ko sa'yo? Wenshi, anong kalokohan ito? Kalokohan? Tingnan mo nang mabuti. Sa batas, ang kinikilalang Mrs. C ay siya, si Su Wencheng, samantalang ako, si Wenshi. Siya ay gumamit ng peking marriage certificate. At niloko ng 5 taon ang hangal na ito. Diyos ko, ang marriage certificate. Ang asawa ay si Su Wenching. Si Miss Wen ay talagang niloko siya ng 5 taon. Oo, 5 taon siyang niloko. Pinagpatuloy ang pandaraya sa kayamanan at katawan at ginawa pang romantikong asawa ng sarili niya. Inilaan ni Wenshi sa kanyang kumpanya. Ang kapal ng puso niya. Talaga? Ano bang nangyari? Wenshi, talagang gusto mo ba sirain ng lahat? Kung ipagpapatuloy mo, walang mabuti para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, kung gagalawin mo pa siya, ipapaabot ko sa'yo na hindi mo na muling maiangat ang kamay mo. Ano ba? Ano bang karapatan mo na pigilan ako? Security! Bakit kayo nakatayo lang? Palisin niyo na itong magulo at mabagis na lalaki at ang balyo ng babaeng ito. Ngayon din! Sandali! Parang kilala ko ang lalaking ito. Si Pei! Ang presidente ng NY! Peye? Hindi ito posible. Ito, siguradong kapalit lang ni Wenshi ang dinala. President Pei, ito si Assistant Lin. Talagang si Assistant Lin. Siya talaga ang presidente ng NY. Tapos na, si Helen Su ngayon
ay natamaan ng bato para sa NY. Madali siyang durugin. Mas madali pa kasi durugin ang langgam. Ngayon, iniisip ba ni President He na nagper-perform pa rin ako? Ngayon, iniisip ba ni President He na nagper-perform pa rin ako? Hindi. Tapos na. Lahat ay tapos na. Lenzo, ano na mangyayari sa kumpanya natin? Mga kasama, pahintulutan niyo akong pagpakilala ng maayos. Siya si Miss Wenshi. Hindi lang siya ang aking fiancé, kundi siya rin ang magiging asawa ng presidente ng NY Group sa hinaharap. Sa mga susunod na panahon, sana ay inyo siya suportahan. Siyempre, huwag kang mag-alala, President Pei. Agad kong ititigil ang lahat ng kooperasyon ko kay Helen Zhu. Miss Wen, talaga namang bagay kayo ni President Pei. Parang akma sa langit. Lenzo, sabi pa nga, kung nakilala ko si Pei, dapat ding pasalamatan ang 5 taon na nakaraan para sa inuming ibinigay mo sa akin. Ano? Ang lalaking yun ng gabing yun ay ikaw pala? Salamat, President He. Masama ang puso mo, pero nakatulong kasi sa magandang bagay. Wensi, ito, lahat ay hindi pagkakaintindihan lamang. Alam kong mahal mo ako. Magsimula tayo muli, okay? Itigil mo na nakakasuka mong pagpapanggap. Lenzo, so Cheng, bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ibigay mo ang Wen Group at lahat ng bahagi nito o ipapahiya ko kayo sa lahat at ikukulong habang buhay. Ipapahiya ko kayo sa lahat at ikukulong habang buhay! Ano na ang gagawin natin, Lenzo? Lahat tapos na. Wala na tayong kahit ano. Anong ikatatakot mo? Kapag nakuha natin ang board, ang mga matatalinong matanda, ang kumpanya, mananatili sa ating kamay. Ang mga shares, hindi rin makakatakas. Kapag hawak na natin ang shares, panahon na para ilipat lahat at tanggalin ang hangal mong yun. Lenzo, hintayin mo lang. Uminom ka muna ng tubig. Congrats sa'yo. Unang hakbang ng paghihinganti. Napakaganda. Pei, salamat sa'yo. Talagang salamat. Wensi, ako. Si Lenzo, may biglang stockholder meeting. Sinasabi nilang pumunta ako ng Las Gis. Kailangan mo ba na samahan kita bukas? Hindi na kailangan. Gusto kong ako lang ang lumaban sa laban na ito. Tsaka ako rin makikita kung anong pandar ang kaya nilang gawin. Sabi nila alas 9 ang meeting. Ngayon, 9:45 na. Nasaan na ba si Wenshi? Hayaan ba nila maghintay lang ang board dito? Ganito ang attitude niya sa pagbabalik sa kumpanya? 5 taong hindi nakailam sa kumpanya. Ngunit ang posture ay kasing laki pa rin ng dati. Sa tingin ko, ang kumpanya, kailangan pa rin na si President He ang humawak. Isang housewife, ano bang alam niyang tungkol sa mundo ng negosyo? Kung ako ang tatanungin, si President He sa mga taong ito ay pinaghirap ng husto. Dapat siyang italaga ng board. Si Wenshi naman, bumalik ka na lang sa kusina. Tama! Mga board members, mukhang nakalimot kayo na ang kumpanya ay pag-aari ng mga Wen. Wen, Miss Wen, 5 taon kang wala sa kumpanya. 5 buong taon, ang mundo ng negosyo ay nagbago. Marami nang nagbago. Ikaw, 5 taon? Talaga namang mahaba. Ang kahabaang iyon ay nagpapakita sa akin kung paano ang ilang uod ay sinira ang Wen Group. Ang ginto nilang tatak na parang sinukang lamunin. Wenshi, ano mo sinasabi mo? 5 taon. Ang haba para makita ko ang karangalan na nakaraang tagumpay. Ang core team ay 45% ang turnover rate. May maling paggamit ng pondo, lampas sa 10 bilyon. Hindi na rin banggitin ang mga lihim na operasyon na nilubog ng kumpanya sa putik. Miss Wen, ang posisyon ng HR President ay kaya mong hawakan. Mr. Lee, pag-iusap, pag-isipan ninyo. Pero ang kondisyon ay kaya mong tapusin ng mag-isa ang pagkikipagtulungan ng pamilyang Su ng Taichung. Kung kaya mo ito, lahat ng board members ay talagang sasang-ayon at opisyal kang irerekomenda bilang CEO ng grupo. Pamilyang Su ng Taichung. Alam ng lahat na mahirap itong arokin. Alam ng industriya. Si Mr. Su, mahigpit ang mata at masamang ugali pa. Wenshi, kung kaya mong talunin ang hamong ito, ako
Ako, si Su Wancheng, ang unang kikilalanin at igagalang ka. Hintayin mo lang na madurog ka. Tama si Mr. Lee. Gawin na lang natin yan. Oo. Tama si Mr. Lee. Miss Wen, ipakita mo sa amin ang iyong kakayahan. Pamilyang Su ng Taicheng. Ang hamong ito, ako, si Wenshi, ay tatanggapin ko. Si Mr. Su ng Taicheng ay nahuhumaling sa tanawin ni Su Fengmian. Ngayong araw na ito, ang Pine and Crane Longevity ay aking kukunin. President Wen, mamaya ako tahimik lang bilang iyong katuwang sa bahay. Kapag kailangan mong magbid, bigyan mo lang ako ng signal. Oh, hindi pa ito si Miss Wen? Kasama ang kanyang tagapangalaga? Anong galing ng pagkakataon? Teka, Wenshi, basta bumalik ka at bumalik ka sa aking tabi. Ang mga nakaraan ay maaari kong burahin. Ang kumpanya at ang mga shares, maaari nating simulan muli. Helenzo, mukhang seryoso ang sakit mo. Gusto mong kunin ang painting ni So Fengmian. Nandun ako. Huwag ka nang magtangka. Ngayong araw, ipapahiya kita at lulubugin ang iyong dangal. Sino ka ba? Akalain mong makakahadlang ka sa akin? Malapit na magsimula ang auction. Wenshi, huwag masira ang mood mo dahil sa maruming bagay. Tara na, halika na. Ang susunod ay ang pinakahihintay na tampok na item. Guhit na National Painting Master na si Ginoong Su Fengmian. Isang bihirang likha, ang Pine and Crane Longevity. Simula ng bid. 10 million. Magsimula na. 15 million. 20 million. 30 million. 40 million. 50 million. Mukhang nagkakagulo ang dalawang babaeng ito. Ramdam na ramdam ang tensyon. Isa mas matindi sa isa. Mukhang seryoso ang laban. May palabas tayong aabangan. Hindi. Ang bawat taling ito, ang biglang pag-ikot at detalye sa paraan ng pagguhit ng bato. Ramdam ang pilit ng paggagaya. Hindi natural. Ang estilo ni Mr. Su ay buo at malakas. Malawak ang dating. Ang lakas ng painting nito ay lumulutang. Ito ay peke. Wenshi, Mukhang natigil si Miss Wen. Siguro, ginamit niya ang credit card ni President Pei at mahirap ipaliwanag kapag uwi. Umaasa sa lalaki para bumili. Kahit mabawi ang painting, hindi mo pa rin masasabi sa sarili mong kakayahan. Miss Su, mas marumi pa ang bibig mo kaysa sa CR. Ikaw, sanay ka sa pagnanakaw. Ikaw, ang pangalawa, walang matapang na umami noong una. Huwag mong kalimutan na ang lahat na nakasabit sa lig mo ngayon at suot mo ay binayaran gamit ang pera ng pamilyang Wen. tama na Wanching. Mag-ingat ka sa lugar. Auctioneer, ayon sa patakaran, nais kong umakyat sa stage para masuri ng malapitan ng painting. Siyempre po maaari. Miss Wen, sige po. Pati siya pwede ring suriin. Paano niya alam ito? Nagpapanggap lang. Akala niya eksperto na sa appraisal. Tingnan natin kung paano siya bababa sa stage mamaya. Miss Wen, may conclusion ka na ba? Pasensya na po. Sandaling maling tingin kanina, nagdulot ng maling hatol. Ang painting na ito, matapos ang masusing pagsusuri, ay tunay na obra. Walang duda, tunay nga! 55 million! Nakakahiya naman. Diretsong sabihin mo kung hindi mo kaya. Ang tangas pang insultuhin ng tunay na obra. Napakaliit ng isip mo. Hindi ka karapat-dapat. 100 million. Wow! 100 million? Si Miss Wen mukhang seryosong manalo. 150 million. Hindi pwede siyang manalo. 200 million. 300 million. 1 billion. Wanching, nababaliw ka na ba? 1 bilyon, halos ito na ang lahat ng liquid cash ng kumpanya. Kung itutuloy mo pa ang pagbid, kapag naputol ang cash flow ng kumpanya, pareho tayong malulugi. Tayong dalawa! Lenzo, huwag kang matakot. Kung makuha natin ang painting na ito at mapasaya si Mr. Su, ang mga resources at proyekto ng pamilya Su ay dumarating ng tuloy-tuloy sa atin. Kaya malit na bagay lang ang perang ito. Kayamanan ay makakamtan sa panganib. Laban na. 1.5 billion. Wow! 1.5 billion. Si Miss Wancheng ay nagbid ng 1.5 billion. Mayroon pa bang ibang collector na magbibid? Wala na bang iba? Hindi na ako makikipagpalit. Wenshi, hindi problema ang pondo. Pei, salamat. Baka tama ka nga.
Baka hindi ko na kayang patakboy ng kumpanyang ito. Nahuli na ang isda. 1.5 billion! Pangalawang bid! 1.5 billion! Pangatlo! Sold na! Congrats kay Miss Su Wancheng! Wenshi, tignan mo. Ang sarap sana kung naunawaan mo realidad ng mas maaga. Ngayon, bumalik ka sa akin. Ang lahat ng mga hindi pagkakaunawa noon, hindi ko na bibilangin pa. Oh, Wenshi. Tila sumuko ka na. Mukhang ang tunay na obra ni Shufeng yan at ang posisyon ng presidente ng Wen Group ay mawawala sa'yo. Nakakahiya naman. Parang asong ligaw. Helenzo, congrats sa inyo. Ginastos niyo ang 1.5 billion para sa isang magandang treasure. Sana bukas sa appraisal ni Mr. Su, maging masaya pa rin kayo nakangiti. Pei, tara na. Sige. Ginoo, tingnan niyo itong painting. Lumang bagay. Lahat ay magagandang bagay. Pei, ang totoo, ang painting na yun. Lumayo ka! Ingat po. Ang dumi naman. Ang luma at mura. Security! Saan ang galing itong taong ito? Agad niyo siyang palabasin! Si Wancheng, inaapi mo ang matanda. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Salamat. Ginoo, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang, ayos lang. Kabaitang dalaga. Salamat sa'yo. Ang maliit na bagay na ito na walang halaga, ibibigay ko sa'yo. Para na rin itong pagtulong mo sa akin na ibangon ko ang matandang katawan ko. Wenshi, hindi ka dapat matalo sa auction at narito ka't nagkakalat ng basura. Pero naman, ang lumang bagay at ang kalat niya ay swak naman sa iyong miserableng itsura. Tila akma sila. Tama na, Wanching. Wenshi, bukas ay birthday celebration ni Mr. Su. Pinapayo ko sa'yo, mag-ingat ka sa sarili mo. Miss Su, ingatan mo ang bibig mo. Kung magsalita ka pa ng isa pang maruming salita, hindi ako mag-aatubling iparamdam sa'yo kung ano ang pakiramdam ng pagkawalang-wala. Ngayon mo malalaman. Paano ito posible? Ang legendary na painting ng mangosteen ay napakahalaga. Si Mr. Su ay itinuturing itong buhay niya. Hindi niya ito inaalis. Paano niya ito ipahiram sa isang matandang nasa kalye? Ginoo, ang mangosteen na painting na ito, saan po ninyo nakuha? Dalaga, hindi lang mabait ang puso mo. Maganda pa ang mata mo. Sabihin mo na lang kung may duda ka. Ako'y matanda na. Ang apelido ko ay Shu. Shu? Kayo po ba si Master Shu Fengmian? Si Shu Fengmian? Imposible. Wenshi, baka napagod ka na sa pag-iisip ng painting. Ang matandang artist na ito, paano maaaring siya si Master Shu? Isang painting lamang. Kung maibigay ito sa isang taong nakaka-appreciate nito, doon ito kabilang. Dalaga. Ang mabuting puso ay hindi pinapabayaan ng langit. Ang mangosteen painting na ito ay ibibigay ko sa iyo kung kayo ay may kaugnayan. Tingnan natin kung sino ang dumating. Hindi ba ito ang Miss Wena na talo kahapon sa auction at naglakas ka pang pumunta dito? Dinala niyo pa ang painting na ito na nakuha sa basura para ihandog kay Mr. Su sa kanyang kaarawan? Wanching, hindi mo dapat pagsabihan ng ganun. Si Wenshi ay nag-effort rin. At tungkol naman sa regalong ito. Totoo, medyo simple nga lang. Sanay na si Mr. Su sa mga bihirang bagay. Mataas ang kanyang pamantayan. Wenshi, payo ko lang sa'yo, aamin ka ng pagkakamali ngayon at sumama sa akin. Mas mabuti kaysa mahihiya ka sa harap niya mamaya at masisira ang mukha ng pamilyang Wen. Wen family? Sino nga ba siya sa pamilyang Wen? Kasi nga, isang basurang timbalang pero mayabang pa rin pumunta sa karawan ni Mr. Su. Talagang regalo ni Mr. He ang totoong malaking diskarte. Tila totoo nga mga sabi-sabi na dinaboy ni Mr. He si Wenshi palabas at ginamit lang siya ni Mr. Pei para sa aliw. Sino pang magtatangkang magsalita? Tumahimik na muna! Simula na ang pagpapadala ng regalo! Mr. Su, naway kasing lawak ng silanganan ang iyong kaligayahan. Mr. Su, sana'y mabuhay ka ng matagal. Mr. Su, maligayang kaarawan. Mr. Su, alam ko po na labis ninyong minamahal ang mga obra ni Mr. Shu Fengmian. Kaya naglaan kami ng malaking effort at gumastos ng 1.5 billion yuan upang mapunta sa inyo ang tunay na obra ni Mr. Shu, ang Pine and Crane Longevity. Sige, buksan ninyo para makita ko. Diyos ko! Talagang ang songhayanan nito, ang kaladid nito, ang aura nito. 1.5 billion yuan? Ang laki ng sakripisyo ni Mr. He. Lubos ang kanyang sinseridad.
Mukhang kooperasyon ng Sue at Wen ay talagang para kay Mr. He. Binabati ka naman, Mr. Binabati He. ka namin, Mr. He. Kalokohang bagay! Ang tapang ninyo! Gamitin ang napakasamang peke na pinta para lokohin ako! Peke? Peke ang larawang ito? Paano ito posible? Hindi ito peke, imposible! Ang Guide Auction House, ang certificate, gumastos kami ng 1.5 billion yuan. Huwag po kayong magalit. Paano ito posible? Ang Guide Auction House, itim sa puting papel na certificate, ipinuhunan ko lahat ang buong 1.5 billion. Paano? Bumili ba kami ng isang malaking biro lang? Pakicheck niyo lang muli. Baka napagkamalan lang. Napagkamalan? 60 taon na ako sa larangan na ito. Hindi pa ako napapatingin sa mali. Para sa mga kagaya mo na maliit at masama, tuturuan ako kung paano tumingin sa mga pinta. Ito, ang tinta ay lumulutang. Walang lalim. Ang galaw ng brush ay mahina. Walang karakter. Ang seal ay mababaw. Peke ang pag-uusisa ng panahon. At 1.5 billion pa. Maging 150 million ay sobra pa. Ang lahat ng aking yaman ay nawala na lang. Wenshi! Ikaw na mabagsik at mababang tao! Ikaw ang naglagay ng bitag laban sa amin! Ikaw ang nagbayad sa iba para gumawa ng peke! Ikaw ang gustong patayan kami! Miss Sue, ang paranoia mo ay sakit. Dapat may itong gamutin agad. Ang pinta na ito ay pinaglaban niyo at pinagkompetensya. Ang perang ito ay kusang loob niyong ibinigay. Ang sisi ay sa inyong sariling kapalpakan. Sa kasakiman at katamaran niyo. Hayop ka! Papatayin kita! Mga hayop! Paano kayo naglakas ng loob magwala rito sa kaarawan ko, ha? Mga tao! Alisin mo ang dalawang walang utak na ito mula rito! Mr. Sue, huwag kayong magalit. Kami. Alam namin ang mali Alam namin ang mali namin. Tawanin mo kami. Tama na, Wanching. Hindi ka ba nahihiya? Kung magpapatuloy ka, wala ng kooperasyon. Ang mahalaga ngayon ay lumabas ng marangal. Kung hawak ni Wenshi ang basurang pintura, mas lalo siyang hahamakin. Hanggat hindi pinapansin ni Mr. Su ang basura niya, si Wenshi darating din sa atin. Oo, si Wenshi, ang hayop na yun. Ang hawak niyang scroll ay marumi at sira. Baka iyon ang basura na kuha ni Chichiao. Si Mr. Su, anong posisyon niya? Paano niya papansinin ang ganoong bagay? Hanggat hindi niya ito kinikilala at pinapahiya sa publiko, may pagkakataon tayong makabawi. Sayang lang, pasensya na, mabibigo kayo. Mr. Su, ito ang alay ko sa inyo bilang regalo. Sana'y wala ng dagdag na problema. At ang basurang ito pinagkakatuan niyo pero ipakita. Kahit nakabili si Mr. Hinong peke at ginastos ang 1.5 billion, ang regalo ni Mrs. Wenshi, sobrang payak at mura. Ito ang karawan ni Mr. Su. Ngayon, may magandang palabas tayo. Isang peke at isang basurang regalo. Si Mr. Su ngayong gabi, siguradong magagalit siya. Paano ito malalaman? Alin dito ang totoo at peke? Ito ay kay Xu Fengmian. Halaga ng bilyong yuan ang Shanzhou painting. Wow! Ano? Ito pala, ang Xu Fengmian Shanzhou painting na nagkakahalaga ng bilyong yuan. Wow! Ano? Paano ito posible? Ang painting na nakuha ni Wenshi. Paano ito posible? Na tunay na gawa ni Master Xu Fengmian at nagkakahalaga pa ng bilyon. Wenshi, bakit palagi kang maswerte? Miss Wen, dumating ka ngayon para sa Tai City Amusement Park, ang proyekto ng kooperasyon. Opo, Mr. Su. Alam ko kung gaano kahalagang proyektong ito sa Tai City. At naniniwala rin ako na kaya ng Wen Group na gawin itong proyekto bilang benchmark. Ipinapangako ko sa inyo, hindi ko kailanman bibiguin ang iyong tiwala. Mr. Su, ang NY Group ay handang ganap na suportahan ang kakayahan ni Wenshi at ang kinabukasan ng proyektong ito. Mr. Su, sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Sige! Ha! Tumahimik na muna! May ipapahayag akong napakahalagang bagay. Kayo, binigyan ninyo ako ng ganitong mahalagang regalo. Kaya ang proyekto sa Tai City Amusement Park, bilang balik pa sa salamat, ipinagkakatiwala ko ito sa Wen Group. Binabati ka po namin, President Wen. Binabati ka namin. Pa, nakita niyo ba? Nagtagumpay ako. Wenshi, sandali! Helenzo! Tama na! Wenshi,
Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Nung una, ang peking kasal, akin ang kasalanan. Napaniwala rin ako noon ng aking emosyon. Tignan mo sa loob ng 5 taon kong ito. Pinangangalagaan kita. Hinahawakan kita ng may pag-iingat. Patawarin mo naman ako. Magsimula tayo ulit, okay ba? Helenzo, hindi mo alam kung nagkamali ka. Alam mo lang na tuluyan kang natapos. Natakot ka na. Wensi, pakinggan mo ako. Sa 5 taon na ito, bilang isang outsider, ginawa ko ang lahat para papahalaan ang grupo para sa'yo. Kung walang tagumpay, mayroon naman akong pinaghirapan tungkol sa pagkikipag-asawa kay Wanching. Ito ay hindi maiwasan. Ginawa ko ito para matulungan ka na mapanatili ang mahalagang tauhan ng kumpanya. Bumalik ka bilang isang housewife at iniwan mo sa akin ang napakaliking trabaho na ito. Hindi ko maiwasan ma-excite. Tapos ka na ba? Wensi, alam ko nagalit ka pa rin. Ang pagkikipag-ugnay mo kay Pei, ginawa mo rin para saktan ako. Aaminin ko, nagkamali ako tulad ng ibang mga lalaki sa mundo. Basta bumalik ka sa akin. Magtatala tayo ulit ng tunay na kasal. Ipinapangako ko, mula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Helenzo, sumusobra ka na talaga. Tapos na ba kayong magpanggap? Ang sampal na ito para sa aking mga magulang na namatay nang walang katarungan. At ito naman, para sa iyo mga kasinungalingang walang hiyakat sa 5 taon ng panlililang mo sa akin. Helenzo, bago ka umalis, marigalo ako para sa'yo. Tingnan mo nang mabuti. Tingnan mo kung ilang sorpresa ang itinago mo sa palagay mong kontrolado mo lahat. Dahil sumusobra ka na talaga. Sorpresa? Oo, sorpresa. Ito nga kang regalo ng pamamaalam para sa'yo. Sana'y karapat-dapat ka rito. Pei, alis na tayo. Suwanching, ipaliwanag mo to sa akin. Ano ba talaga itong mga to? Hindi, Lenzo. Lahat ito ay peke. Lahat ito ay gawa-gawa lang. Tiyak ng babaeng yun si Wenshi. Gusto kaming bitagin. Gusto kaming paloy ng relasyon. Teka! Pinagkilingan kita ng sobra. Kung kailangan mo ng pera, ibinibigay ko. Kung kailangan mo ng katayuan, ibinibigay ko. Ganito mo lang ba ako tratuhin? Lenzo, pinapakita mo na mabuti ka sa akin. Pero tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang tingin mo sa akin sa loob ng 5 taon? Isa lang akong kasangkapan na tatawagin mo kung kailan mo gusto at itatapon mo rin kung kailan mo gusto. Isang lihim na minamahal sa dilim at isang white glove para ilipat ang yaman kay Wenshi. Sige, sasabihin ko sa'yo, ang mga taong ito, hindi ko lang isang sinusuportahan. 5 taon. Lahat ay totoo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ikaw ay hindi sapat. Tama na! Tumahimik ka na! Sinasabi mo sa akin na tumahimik? Helenzo, gusto mo rin ng isang lady tulad ni Wenshi para magbigay ng magandang imahe. At gusto mo rin ng isang babaeng gaya ko para alagaan ang kama mo. Saan ka makakita ng ganitong swerte sa mundo? Karapat-dapat lang na iniwan ka ni Wenshi. Ibinigay niya ang lahat para sa'yo. At ikaw naman, pinakasalan mo ako, ang iyong assistant. Sinasabi mo ba sa sarili mo na tama yun? Hindi ganun. Ako ang nagkasala kay Wenshi. Tanging siya. Tanging siya lang ang tapat sa akin. Kailangan ko siyang maibalik. Kailangan ko siyang maibalik. Hello. Ako to. Maagang plano. Si Wenshi ay kailangang mamatay. Pei, nakuha na natin lahat pabalik. Bukas, gusto kong pumunta sa sementeryo at makita ang aking mga magulang. Sabihin mo sa kanilang magandang balita na ito. Bukas, sasamahan kita. Mula ngayon, hindi ko nahayaang sino man ang manakit sa'yo kahit man lang ng konti. Naniniwala ako sa'yo. Wenshi, pwede ba kitang tawagin ganito palagi? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka habang buhay at maging legal na fiancé ko? Ayos ba? Sige, tayo. Subukan natin. Ha? Pa, Ma, dumating na ako para makita kayo. Pasensya na. Pinabahala ko kayo nung matagal.
Huwag kayong mag-alala. Ang pumatay sa inyo, hindi ko pababayaan kahit isa. At ang kumpanya ay nakuha ko rin pabalik. Wenshi, dumating rin ako para magkita silang dalawa. Umalis ka! Hindi ka karapat dapat pumunta dito! Noon, ako ang niloko ng sariling puso. Ako ang nagkasala kay Wenshi, pero nilinlang din ako ni si Woncheng, kaya nabulag ang aking mga mata. Ipinampangako ko sa espiritu ninyong dalawa na gagamitin ko ang buhay ko para protektahan si Wenshi at magiging mabuti sa kanya. Wenshi, alam kong mahal mo pa rin ako. Kalilimutan natin ang nakaraan at magsimula ulit at kukunin ang tunay na marriage certificate. Ipinapangako ko, gagawin kita maluwalhating bagong kasal. Ipinapangako ko, gagawin kita maluwalhating bagong kasal. Alisin mo maruming kamay mo. Siya ang aking fiancé. Ang fiancé mo? Peye, huwag yun na ako lilangin. Alam kong peke kayo. Si Wenshi ay nagmamahalang sa akin at palaging ako. Umalis ka na! Ngayon, naniniwala ka na ba? Sila ay umalis na sa simenteryo. Lahat ay ayon sa plano. Wenshi, hindi kita tatantanan. Kahit hindi ko maintindihan, pakiramdam ko lang na ang larawang ito. Ano nangyari? Si Su Wancheng ay tinawag ako sa bodega. Sabi niya tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Halata na mo yung isang bitag ito. Sila ngayon ay nababaliw na. Ngayon, ganito na siya, nagkakabaliw. Alam kong isang bitag ito. Pero kahit apoy o bundok ng mga blade, pupunta ako. Ito ang dugo ng aking mga magulang na dapat katarungan. Sige. Sasamahan kita. Kahit sa impyerno o langit, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tara na. Kung ganito sila nagmamadali, saan kaya sila pupunta? Su Wancheng! Hindi mo ba sasabihin sa akin ang katotohanan? Lumabas ka rito! Anong bilis? Gusto mo bang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang? Ngayon, tama ang iyong tinanong. Dahil narito ako mismo sa lugar. Nakita ko mismo sila na nagmamakawa na parang aso habang nakatingin kay Helenzo pagkatapos ng putulin ng preno nila. Sobrang nakakaawa. Su Wancheng, papatayin kita! Wenshi, kumalma ka. Huwag kang maghuhuli sa bitag. Huwag kang magmadali. Sinasadya niyang galitin ka. Su Wancheng, ang pagdukot, pagsubok sa pagpatay, mga kasong pagpatay. Alam mo ba na ngayon nasa bingit ka ng walang hanggang kapahamakan? Walang pag-asa. Bumagsak na ako noon pa man. Dahil kayo at si Helenzo ang inutil ang nagpilit sa akin. Ngayon, walang sino man ang magkakalabas dito ng buhay. Sino man ang pumatay sa babae. Doble ang gantimpala. Patayin niyo sila! Tumakbo ka na! Gusto mong tumakas? Wenshi, tapos na ang magagandang araw mo. Ngayon, ito na ang iyong libingan. Bumaba ka na at sumama ka sa iyong mga magulang. Wenshi! Bumaba ka na at sumama ka sa iyong mga magulang. Wenshi, umilag ka! Wenshi, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Helenzo, isasalba mo pang babaeng ito? Su Wancheng,
Nababaliw ka na ba? Wenshi, gusto mo bang malaman kung paano namatay ang mga magulang? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Siya, si Helenzo, upang makuha ang shares ng iyong pamilya, ay siya mismong pinuputo ng preno ng kotse ng iyong mga magulang. Helenzo, bakit mo ginawa ito? Itinuturing ka ng aking mga magulang na parang anak nila. Wensi, noon, nawala rin ako sa aking isipan. Oo, dahil sa babaeng ito, itong babaeng ito. Sa bawat araw mula noon, ako'y nabubuhay sa pagsisisi. Pakiramdam ko, parang mas mabuti pang mamatay. Ang babaeng yun. Papatayin kita! Mag-ingat ka! Wensi! Peye! Peye! Huwag kang mawawala! Kaya mo yan! Tumawag kayo ng ambulansya! Hindi ka papatay? Sige, dadagdigan ko pa ng saksak. Sama-sama kayong bumagsak sa impyerno! Huwag kang gumalaw! Mga pulis kami! Ibaba mo ang armas mo! Helenzo, ikanakasa ka sa pagpatay sa pamilyang Wen 5 taon na nakalipas. Sumama ka sa amin! Halika na! Kaya mo yan! Darating na ang ambulansya! Wensi, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Konting sugat lang ito. Hindi ako mamamatay. Handa ka bang ibigay ang sarili mo? At bigyan ang sarili mo ng pagkakataong muling mabuhay? Wensi, pakasalan mo ako. Peye! 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 Huwag ka munang mamatay! Hindi ba sinabi mo pagkakasalan mo ako? Mga ginoo at mga ginang, lahat ng bisita sa lugar, lahat ng kaibigan sa lugar, muling ituon natin ang ating pansin sa panimulang punto sa kabilang dulo ng entablado. Samahan natin at tagyapin ang nobya na nagniningning sa kanyang paglabas. Sinasabi ng iba na sa buhay natin, mararanasan natin ang love at first sight sa marami at mutual na pagmamahal sa ilan. Ngunit, isang tao lang ang matatagpuan natin na makakasama natin sa paghahanap ng kaligayahan. Kaya ngayong araw, ang kaligayahan at pagmamahal na ito ay dumating ayon sa tamang oras. Yeah! Woo! Mabuhay! Mr. Peye, Miss Wenshi. Ngayon, mangyari sa harap ng lahat ng bisita sa lugar. Palitan ninyo ang inyong mga singsing bilang simbolo ng pagmamahal at katapatan. Ngayon, Ginoo, maaari mo nang yakapin at halikan ng iyong bride. Woo! Magaling ka na kayo! Magaling ka na! Woo! Bakit? Ano nangyari? Sinuntok ako ng baby. Ang maliit na ito. Ang galing pumili ng oras. Masakit ba? Hindi. Pilyo, huwag mo nang lamunin si Mami. Si Papa ang unang tututol. Tanga. Babae man o lalaki, pareho silang mahalaga sa atin. Huwag paboran ng isa. Baka lang manggulo siya sa'yo. Pero sa puso ko, ikaw ang una. Bago kita nakilala, ang aking pag-ibig ay parang bulaklak sa salamin o buwan sa tubig. Mapanlin lang at madaling masira, punong-puno ng sugat. Ngunit gamit ang iyong tapat na puso at buhay, itinuro mo sa akin kung paano hawakan ang pag-ibig sa pinakamalinaw at pinakamatatag nitong anyo. Mula noon, ang bulaklak ay namumukadkad sa labas ng salamin at ang buwan ay magiging buo sa tubig. Asawa ko, salamat sa iyo sa natitirang buhay ko. Pakialagaan mo ako.